Ang Devil Emperor. Credit to the author. 43 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dahil ilang daang hakbang lamang ang layo ng malaking gate ng Veiled Dragon Pavilion, pinili ni Ethan na maglakad. Gayunpaman, huminto siya bago ito dumaan. Sa harap ng gate ay isang dilaw na palanquin na may 4 na Picchi Condensation Cultivator bilang tagapagdala at 16 na Bone Tempering Cultivator na nakapalibot dito. Isang matabang figure na nakasuot ng dilaw ang nakatayo sa harap ng palanquin. Halos hindi mo maaninag ang kanyang maliliit na mata dahil sa kanyang nakaumbok na mga pisngi. Sa unang tingin, akalain mong may tinapay siya sa halip na ulo. Umiling si Ethan. Marami na siyang nakitang tao, pero ito ang unang beses na nakatagpo siya ng ganito kagandang tao. Paano kaya tumataba ng ganito ang isang tao? Ipinagpatuloy ni Ethan ang kanyang paglalakad, paminsan-minsang sumusulyap sa mataba. Malayo sa pagiging kaakit-akit ang kanyang anyo, ngunit ang kanyang ikapitong Chi Condensation Cultivation at ang maraming bilang ng mga gwardya ay hindi dapat hamakin. Kung ang mataba ay mula sa Veiled Dragon Pavilion, malamang ay nakapasok na siya ngayon. Teka! Napahinto si Ethan sa pagpasok dahil sa isang biglaang sigaw. Paglingon niya, nakita niya ang mga paa ni Fatty na lumulubog sa lupa sa bawat hakbang papalapit sa kanya. Nagsimulang manggunot ang pisngi ni Ethan, may kailangan ka ba? Hihihi, taga Violet Dragon Pavilion ka ba? Ngumiti ang matabang babae. Mas mabuti sana kung hindi niya ginawa, dahil tuluyan nang nawala ang mga mata niya. Nabigla si Ethan sa nakakagulat na hitsura nito ng ilang sandali, isa lamang akong panauhin. Ibig sabihin niyan ay maaari ka ring pumasok. Nagpakita ang mataba ng isang mainit na ngiti, maaari ba akong humingi ng tulong sa kapatid para sa isang maliit na bagay? Pakisabihan si Young Miss Danica. Hindi siya lumalabas ng isang buong araw at kinailangan kong matulog sa labas. Hinahabol ng kakaibang matabang ito si Danica. Gusto sanang tumawa ni Ethan, pero hindi niya magawa, lalo na't napakaraming tao sa paligid. Hindi ko akalain na kilala pala ng mayabang na si Danica ang lalaking ito. Kung isasantabi ang kanyang katayuan, ang kanyang bigat pa lamang ay magiging awkward na sa kanya kung may mahuli silang magkasama. Sige, sasabihin ko agad sa kanya. Pinipigilan ni Ethan na matawa habang ikinukuyom ng mataba ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat, iiwan ko na lang ito kay kuya. Binilisan ni Ethan ang kanyang paglalakad sa takot na matawa kung makasama pa niya ang lalaking ito ng kahit isang sandali. Hindi sulit na masaktan ang isang malaking pangkat sa ganoong kadahilanan. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa silid pulungan at sinalubong si Danica, binibining Danica, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka na? Magaling, hanggang sa dumating ka. Sumanghel si Danica. Hindi ito pinansin ni Ethan, nasaan si Kuya Jackson, gusto ko siyang makausap. Labas. Inikat ni Danica ang kanyang mga mata. Nabasa ni Ethan ang mukha niya at nalaman niyang hindi ito nagsinungaling. Dahil hindi rin niya nakita si Jiro, ibig sabihin ay kasama niya si Jackson sa isang negosyo. Maaantala nito ang mga bagay na gusto niyang malaman. Pero may mensahe pa rin siyang ipaparating mula sa matabang yun. Para makuha ang pasasalamat at suporta ng lalaking yun, ang kailangan ko lang gawin ay ipakita sa kanya ang mayabang na babaeng yun. Ano naman ang masama kung magpapalipas ng oras habang pinapahiya ang miss na yun habang ginagawa ko yun? Isang malawak na ngiti ang ipinakita ni Ethan. Anong nangyayari sa'yo? Kumunat ang noo ni Danica. Naku, wala naman. May isang mayaman at gwapong lalaki sa labas na gustong makausap ka. Bilasan mo at dalawin mo siya bago siya umalis. Oy, Miss Long? Sino siya? Tinapik siya ni Ethan habang nakataas ang kilay. Alam ni Danica na pinagtatawanan siya ni Ethan kaya nagalit siya. Hindi niya ito pinansin at naglakad papunta sa gate kasama si Ethan na tumatawa sa likuran niya. Naku naman, hindi ba't tinanggihan ko na ang alok mo para sa kasal? Anong ginagawa mo pa rito? Nawala ang ngiti ng mataba. Sister Danica, nangyari yan noong 10 ako. Ngayon ay 20 na ako. Wala ka bang nararamdaman kahit ano matapos akong mag-propose ng 1,000 beses nitong nakaraang 10 taon? Siyempre naman, nakakainis.
Sumabat si Ethan sa puntong ito, tinapik ang balikat ng mataba habang nakatingin kay Danica, binibining Danica, bibihira na ang ganito kalambot at kalakas na pagmamahal sa mga panahong ito. Ang mahal kong kaibigan ay labis na nahuhumaling sa iyo kaya't natulog pa siya sa labas habang hinihintay ka. Halos matawa ng malakas si Ethan dahil sa mga huling salita. Labis na naantig ang mataba kaya't ang makapal na sarkasmo ay dumaan sa kanya. Nakita ni Danica silang sabay-sabay na nagtatrabaho, ang isa ay nagpapaliwanag habang ang isa naman ay sumasang-ayon, at naramdaman niya ang kanyang matinding galit. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nagbago ang kanyang ngiti at naging isang kaakit-akit na ngiti. Kahit si Ethan ay nawala ng malay nang makita siyang ngumiti ng ganito sa unang pagkakataon. At hindi na kailangang banggitin pa ang paglalaway ng mataba. Nakaramdam ng pagkahilo si Danica sa loob ngunit nanatili pa rin siyang kalmado, Kuya Charlie, lagi mo akong tinatrato ng napakabuti simula pa noong bata pa tayo. Pero ang puso ko ay pagmamayari na ng iba. Ano, sino ang punk? Nagiba ang mukha ng mataba at nagliyab ang mga mata niya. Naisip ni Ethan, nako. Wala naman siyang planong idamay ako rito, di ba? Ngunit lumingon si Danica sa kanya na may mahiwagang ngiti. Nako. Sus Mariosep. Hindi alam ni Ethan kung saang paksayon kabilang ang mataba, pero isang bagay ang malinaw, hindi siya dapat magalit. Kalaban na ni Ethan ang Hell Valley at kung makikipaglaro siya sa isa pang paksayon na kasing lakas, kung hindi man mas malakas, kahit ang Demonic Emperor ay mahihirapan na gawing pagkakataon ang kapahamakan. Nagtataka ako kung bakit ka nakapasok sa Veiled Dragon Pavilion na parang ikaw ang may-ari ng lugar na ito. Iyon ay dahil kayo ni Danica ay. Hinawakan ng mataba ang kwelyo ni Ethan at tumitig ng masama. Itinanggi ni Ethan, kapatid, hindi lang pagkakaintindi ang lahat ng ito. Gayunpaman, ang mga mata ng mataba ay namumula sa galit at bulag sa katwiran. May dalawang bagay na maaaring ikabaliw ng sinumang lalaki, ang pagpatay sa kanyang ama at pagnanakaw sa kanyang asawa. Ngunit ang huli ay nagdulot ng mas matinding galit kaysa sa una. Ang pakiramdam na parang nakasuot siya ng ganoong sombrero ng walang tunog o dahilan ay nagdulot ng isang alitan ang hindi pagkakaunawaang ito. Bumantong hininga si Ethan, ngayon ay kailangan kong hilingin kay Jackson na magpaliwanag para maiwasan ang makasakit ng damdamin ng ibang kapangyarihan. Nag-iisip siya kung paano iyon gagawin nang natigilan siya sa susunod na sinabi ni Fatty. Ate Danica, ano ang ayaw mo sa akin? Mayroon bang kakaiba ang punk na ito na wala ako? Muntik nang dumura ng dugo si Ethan, habang pinagmamasdan ang mataba na parang natataranta. Kuya, alam ko na ngayon kung bakit ka nag-propose ng libu-libong beses. Marami na siyang nakitang mga taong mayabang, pero ito ang unang beses na nakatagpo si Ethan ng isang taong walang pakialam sa sarili gaya ng lalaking ito. Habang pinapanood ang mga matatabang tao na kayang maghukay ng lupa sa pamamagitan lang ng pagtayo, gusto sumigaw ni Ethan, Kuya, parang mas marami ka pang dala kaysa sa akin. Maging si Danica ay tahimik na umiikot ang kanyang mga mata. Kapatid na Charlie, may iba ka sigurong dahilan kung bakit ka nandito. Wala kang karapatang umalis sa Imperial Capital ayon sa gusto mo. Asikasuhin mo ang mga bagay-bagay at huwag nang sayangin ang oras mo. Hindi pwede yan. Ikaw ang magiging asawa ko. Nag-apply pa nga ako para sa trabahong ito para lang makita ka. Pero, pagkatapos ay tinitigan ng mataba si Ethan. Magduel tayo. Itinuro niya ang ilong ni Ethan habang galit na galit, maglalaban tayo ngayon para ayusin ang nobyo ni Sister Danica. Tiningnan ni Ethan ng mas malapitan ang mataba, palihim na hinahangaan ito, ang batang ito ang unang hindi sumigaw ng pangalan ng kanyang maluwalhating angkan bago ako. Dahil palang dito, nagustuhan na siya ni Ethan. Nang marinig ang matabang lalaki na humiling ng tunggalian, isa sa kanyang mga gwardya ang lumapit, Young Master, napakahalaga ng iyong katawan para sumali sa mga tunggalian. Mas makabubuti kung hahayaan mo akong hawakan siya. Tahimik. Pinutol ng mataba ang gwardya, ako ang gustong pakasalan si Sister Danica. Ang aking karangalan at dignidad bilang isang lalaki ang nakataya. Kapag lumaban ka, kukutsain ako magpakailanman at lalo akong hahamakin ni Sister Danica. Hinding-hindi kita kailanman aaprobahan. Inikat ni Danica ang kanyang mga mata. Sumang-ayon si Ethan ng may ngiti, magaling, tinatanggap ko. Gayunpaman, mas malakas sa akin ang lahat ng iyong mga gwardya at hindi ako makakatanggap ng kahit isang suntok mula sa kanila kung makialam sila.
Kung sasabihin kong magduduelo tayo, one-on-one tayo. Ang salita ko ay ginto. Hindi ka naniniwala sa akin. Mas lalong nagalit ang mataba. Umiling si Ethan, naniniwala ako sa iyo. Pero kung matatalo kita, mapipigilan ba nila ang kanilang sarili na hindi sumugod? Sa puntong iyon, kahit utusan mo silang huwag sumama, wala itong gaanong maitutulong. Hindi alam kung nag-iisip ba ang mataba o nag-aalab dahil nawala ang mga mata nito nang pumikit siya. Pero pagkatapos ay sumigaw siya sa mga gwardya, manatili kayong lahat sa inyong pwesto. Kung sino man ang may lakas ng loob na gumalaw, papatayin ko siya. Pagkatapos ay humarap siya kay Ethan, pumili ka ng lugar kung saan hindi tayo maaabala. Ngumiti si Ethan habang kumunat ang noo ni Danica at hinaronggan siya, talaga bang may balak kang lumaban? Kung masaktan siya, kahit ang Veiled Dragon Pavilion ay hindi ka matutulungan. Tumanggo lang siya, hindi naman masama ang mataba na ito. Natigilan si Danica. Nang makita ng mataba na nagdikit ang mga ito, nag-aalab ang kanyang puso sa galit, hinihingal sa bawat salita, kaya't sinabi niya, "Punk, makikita mo. Ako ang magpupunas ng sahig kasama mo." Ngumiti si Ethan, hindi man lang ito pinansin. 44. Dinala ni Ethan ang mataba sa isang liblib na lugar sa kakahuyan. Dahil takot si Danica sa mga sakuna, sumama rin siya, ngunit pinabantayan na ni Ethan ang Blood Infant. Mabuti na lang at gumana ang utos ng mataba at naiwan ang mga gwardya. Pumalakpak si Ethan, "Fatty, pinupuri kita dahil hindi mo ginamit ang mga gwardya." "Humph, lagi akong tapat sa aking salita. May kaugnayan ito sa masayang pagsasama namin ni Sister Danica. Kailangan kitang talunin, makulit na Pak, napakaingat mo para hindi mo tutulan ang panalo ko. O sino ang nakakaalam kung anong dahilan ang gagamitin mo mamaya para mang-istorbo kay Sister Danica?" Inilabas ng matabang lalaki ang kanyang baba. Nakangiting ipinakita ni Ethan ang kanyang masampanig, "Hindi ka ba nag-aalala na nag-ambush ako?" Kumunat ang noo ng matabang lalaki. Sinuyod ng kanyang malaaspal na mga mata ang paligid habang umuungal, "Humph, handa akong makipagsapalaran ng mag-isa laban sa anumang pagsubok, pero kung sa tingin mo ay magiging mabait si Sister Danica sa isang kasuklam-suklam na punk, mag-isip ka ulit. Kahit ano pa ang ihanda mo, hindi ako magpapatalo. Hahaha, tama na ang kabayanihan mo. Bata, gusto kita. Panahon na para simulan na natin ang tunggalian na ito," nakangiting sabi ni Ethan. Pero bago pa man siya matapos, isang suntok ang sumalubong sa kanya. Nagmadaling umiwas si Ethan, ngunit huli na ang lahat para makariyak. Lumipad ang kanyang katawan at namumula at namamagana ang kanyang kanang pisngi. "Hoy taba, akala ko isa kang marangal na tao." Single ni Ethan sa walang pakialam na matabang lalaki na sumagot, "Hindi ba ikaw ang nagsimula ng tunggalian? Patas lang ang lahat sa pag-ibig at digmaan." Tinitigan siya ni Ethan ng matagal at palihim na tumanggo. Mas tuso ang batang ito kaysa sa ipinapalam niya, ngunit kumikilos siya ng may karangalan. Kasintapat siya ni matandang pangunit doon natatapos ang mga pagkakatulad. Kumpara sa simpleng si Old Peyton, mas gusto ni Ethan ang tusong mataba. Gagamitin ng isang demonyong tagapagsaka ang lahat ng paraan para maabot ang kanyang layunin. Ang mataba na ito, na sumuway sa mga hangganan ng moralidad, ay mas nagustuhan ni Ethan. "Hahaha, tama ka." Tumawa si Ethan at itinuro si Danica, "Mataba, tingnan mo," naghuhubad si Danica. Nakakakita ng kasinungalingan ang mataba kapag nakarinig siya, pero naniwala pa rin siya sa pagkakataong ito at lumingon sa direksyon ni Danica. Bam! Bam! Ginamit ni Ethan ang pagkakataong ito para sipain ang mataba sa ere. Bastos! Nagalit si Danica habang nasa gilid ng laro at namumula ang mukha, ngunit hindi ito alintana ng salarin ng matutok ang tingin nito sa kanya. "Kawawang punk, nang ahas kang Sir-on ang dangal ni Sister Danica. Ipapakita ko sa iyo." Nanginginig ang mataba nang tumayo siya ngunit mas lalong nag-init ang mga mata niya. Pinagalitan siya ni Ethan, "Nagbibiro lang ako, pero tumingin ka pa rin. Hindi ba't may iniisip ka ring nakakahiya tungkol sa ating batang si Miss Long?" Napasinghap ang mataba. Ngayon lang niya narinig ang ganitong uri ng pagtutol. Maaaring nilapastangan ni Ethan si Danica ngunit hindi ba't siya mismo ang nagdungi sa kanyang Diyosa sa pamamagitan ng pag-iisip ng isang bagay na hindi naaangkop? Kung gayon, may karapatan ba siyang sisihin si Ethan?
Nawala ng ganoon na lang ang sama ng loob ni Fatty at nahihiya pa nga siya. Pero nang maisip niya si Danica na nagpapalit ng damit, namula ang mukha niya. Perpekto ang kanyang maliliit na mata sa pagtatago ng kanyang lihim na titig sa kaakit-akit na figure ni Danica. Pero natagpuan pa rin niya ito at tinitigan ng may intensyong pumatay. Nang gumapang ang panginginig sa kanyang likod, nag-focus ang mataba sa laban. "Pump, hahayaan ko na lang ang bagay na ito. Panahon na para magseryoso." Nagbigay ng gininto ang kinang ang katawan ng mataba at maging ang lupa ay nagsimulang magbitak sa paligid niya. Martial art na may mataas na ranggong mortal, mountain shaking punch. Sumugod ang mataba patungo kay Ethan na parang nagngangalit na toro, binabasag ang bawat batong natapakan niya. "Punk, mas mabuting umiwas ka. Pero kung oo, aminin mo ang iyong pagkatalo." Nakangiting itinaas ni Ethan ang kanyang pulang palad, hindi man lang natakot. Sumigaw ang mataba, "Sus Mariosep, ito na ang libing mo. Nasa ikapitong patong ako ng chi condensation at gumagamit ng isang mataas na ranggong martial art. Hindi ito isang galaw na kayang tiisin ng isang ikalimang patong na chi condensation pump. Kung pinahahalagahan mo ang buhay mo, umiwas ka." Ngunit hindi natinag si Ethan. Ayaw ng mataba ang pinakamasamang resulta at gusto niyang pigilin ang ilan sa kanyang kapangyarihan, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang malambot na katawan ay nasa kay Ethan na. Bang! May kakaibang nangyari. Nakatayo pa rin ang mukhang mahinang si Ethan habang hinahampas ng hangin ang kanyang buhok. Gayunpaman, ang gininto ang liwanag ng mataba ay nagkalat dahil sa pulang liwanag at napalipad. Natulala siyang bumagsak sa lupa at kahit na bumangon na siya, hindi pa rin niya maalis ang kanyang pagkamangha. Paano nangyari ito? Malinaw na mas malakas ako kaya bakit ako ang natulak pabalik? Kinailangan niya ng mahabang panahon para makabawi mula sa pagkabigla. Ngumisi si Danica. Hindi niya gusto si Ethan kahit kaunti, pero hindi iyon naging hadlang para humanga siya sa lakas at kakayahan nito. Tutal, siya ang una sa kontinente na nakapatay ng 2 eksperto sa Profound Heaven habang isa siyang chi condensation cultivator. Pagdating sa tabi ni Fatty, inilahad ni Ethan ang kanyang kamay ng nakangiti. "Fatty, alam kong naging magaan ang loob mo sa akin." Bumantong hininga ang mataba, "Ang talo ay talo. Ang paggamit ng lahat ng aking kapangyarihan laban sa isang mas mahina ay katumbas ng pagkatalo. Ako ay isang matuwid na tao. Ito ang iyong panalo." Naging seryoso si Ethan, "Maaaring isipin mo na matuwid yan, pero para sa akin ay kabaitan." Tumingin ng malapitan ang mataba kay Ethan. Namangha siya nang malaman ng lalaking ito ang kanyang intensyon sa sandaling iyon. "Naiintindihan ko na ngayon kung bakit gusto ka ni Sister Danica." Pinuri siya ng mataba at hinawakan ang kamay ni Ethan. Lumapit siya kay Danica at bumantong hininga, "Sister Danica, nakahanap ka na ng isang mahusay na lalaki. Ang punk na ito ay magiging isang halimaw balang araw." Nakaramdam ng kalungkutan ang mataba. Ngunit isang biglaang tunog ang bumasag sa katahimikan. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata at itinulak ang mga matatabang hayop sa lupa. Isang berdeng ilaw ang dumaan sa itaas nila pagkaraan ng ilang segundo, na pumutol sa lahat ng mga punong nakaharang sa kanilang dinaraanan. Tumangala ang mataba kay Ethan ng may pasasalamat, "Kapatid, salamat sa pagliligtas mo sa akin. Hindi ko inakalang ang karibal ko sa pag-ibig ang magiging tagapagligtas ko. Masyado pang maaga para magpasalamat. Narito na sila." Kumunat ang noo ni Ethan habang tinutulungan niyang makatayo ang mga matatabang tao. Tumakbo rin si Danica sa tabi nila. Isang dosenang lalaki ang sumulpat sa kanilang tatlo pagkaraan ng ilang sandali, bawat isa ay nagbibigay ng enerhiya ng isang eksperto sa bone tempering. "Ano ngayon?" Seryoso ang ekspresyon ni Danica habang nakatingin kay Ethan. Dahil mas malayo pa ang Veiled Dragon Pavilion kaysa sa mga gwardya ng mataba, ang tanging taong pinakaayaw niya ang maaari niyang hingan ng tulong. Ngunit ito rin ang malamang na makagawa ng himala. Buong kumpiyansang lumabas ang matabang lalaki mula sa pagitan ng dalawa, "Ako ang hinahanap mo. Hayaan mo sila. Hay. Bilang miyembro ng pamilya ng imperyo, para ka talagang hari. Pero sayang at wala tayong maiiwang saksi." Isang lalaki ang namukod tangi sa grupo, siya ang kanilang pinuno. Napuno ng puot ang mataba. Biglang sinipa ni Ethan ang mataba habang tumatawa, "Nasa ilalim ng pangangalaga ko ang mataba na ito. Kung gusto mo siyang patayin, kailangan mo munang dumaan sa akin."
Tumawa ang 12 lalaki. Isang simpleng insekto ng chi condensation ang gustong umakto ng matapang. Dahil mamamatay din naman silang lahat, simulan natin sa kanya. Mas mabuting patayin muna natin ang mga matataba at tapusin ang misyon. Mahirap na ngang mahanap ang pagkakataong ito matapos ang mahabang paghihintay. Hindi natin ito maaaring sayangin. Habang sila'y naglalakad ng naglalakad, bumulong ang mataba kay Ethan, kapatid, hinahabol nila ako. Tatakbo ako papuntang silangan habang ibabalik mo si Sister Danica sa Veiled Dragon Pavilion. Umiling si Ethan, sa bilis mo, hindi ka tatagal kahit isang segundo. Ano pa ba ang pagpipilian natin? Naguguluhang tanong ng matabang lalaki. Pinatigas ni Ethan ang kanyang tono at sinabing, patayin silang lahat. Humakbang siya at nilapitan ang kanilang pinuno habang kumislap ang Savage Moon sa kanyang kamay. Yaman ng demonyo. Nagulat ang pinuno at gustong umiwas, ngunit isang pulang ilaw ang pumasok sa kanyang katawan at pinigilan ang kanyang mga galaw. Swoosh! Kasabay ng isang kislap na pilak, isang ulo ang sumulpat sa kalangitan kasunod ang isang bukal ng dugo. Tanging si Ethan lamang ang nakatayo sa gitna ng dugo na may malupit na mga mata. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Fatty, nanlaki ang mga mata niya dahil sa chubby niyang mukha, at lalong lumaki. 45. Nakakabingi ang katahimikan. Lahat ay nakamasid ng may pangasa nagaganap na pangyayari. Walang sino man ang makakaisip na ang isang batang chi condensation ay babulaga sa kanila, na mga eksperto sa bone tempering, at makakapatay pa ng isa sa isang atake. Ang lahat ng pangungutya at paghamak na mayroon sila para kay Ethan ay napalitan na ngayon ng matinding pag-iingat. Wala pa ring pakialam si Fatty, nakatitig kay Ethan na parang nababaliw na. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi siya ang pinaka-nagpigil sa kanilang tunggalian, kundi si Ethan. Patayin mo muna ang punk. Kasabay ng isang biglaang sigaw, sabay-sabay na sinugod ng mga lalaki si Ethan. Nagkaisa na sila ngayon, hindi na magkaiba ang kanilang mga opinyon. Kailangan muna nilang patayin ang kakilakilabot at masamang punk na ito. Kung hahayaan nila siya mamaya, sigurado silang magbabayad sila ng malaking halaga, kahit na mas marami pa sila kaysa sa kanya. Matagal na nilang nakalimutan ang kanilang pangunahing layunin at ngayon ay nakatutok na ang kanilang mga sandata sa punk na may hawak kay Savage Moon at nakatayo sa isang lawa ng dugo. Nakangising tumawa si Ethan, ayoko na sana ng iba. Sa sumunod na sandali, sumugod siya sa unang kalaban. Nagulat ang lalaki at nagmadaling umatras. Kahit na nasa chi condensation stage pa lang si Ethan at hindi siya kayang saktan, ang kayamanang demonyo ng ikatlong baitang ay tatadterin siya na parang mantikilya. Ang kanilang pinuno ay nakatanggap ng napakasamang kamatayan dahil sa pagmamaliit kay Ethan at ayaw niyang gawin ang parehong pagkakamali. Habang nakatutok ang mga mata sa bakas ni Savage Moon, ngumisi ang mamamatay tao. Alam niya kung paano haharapin si Ethan. Dahil mas mabilis ang kanyang bilis kaysa kay Ethan, ang kailangan lang niyang gawin ay bigyang pansin si Savage Moon, at magiging madali lang ang pagpatay sa batang ito. Gayunpaman, nang akmang aatake na siya, ang Savage Moon ay nagliwanag ng kulay pilak. Bumalot ang liwanag kay Ethan at pagkatapos ay dumaan sa katawan ng mamamatay tao. Walang ideya ang mamamatay tao sa nangyari at nakatingala habang dumulas ang kanyang itaas na bahagi ng katawan sa lupa habang ang kanyang ibabang bahagi naman ay nakatayo roon ng hindi gumagalaw. Habang natomba siya, nakita pa rin niya ang mapanglo na mukha ni Ethan. Lalo na ang mga matang malamig at walang pakiramdam. Huminga ng malalim ang lahat habang pinagmamasdan si Ethan ng may takot. Kung sasabihin ng isa na ang pagpatay sa kanilang pinuno ay mula sa isang palihim na pag-atake, sa pagkakataong ito ay isang patas na laban ngunit napatay pa rin ni Ethan ang isang eksperto sa bone tempering sa isang iglap. Nang muling kumislap ang pilak na ilaw, napakabilis niya kaya wala ng oras ang mga mamamatay tao para gumanti bago pa man makapatay si Ethan ng isa pa. Ang ganitong nakapangangilabot na bilis kasama ang matalas na talim ng Savage Moon ay nagpawis ng malamig sa likod ng mga mamamatay tao. Dahil nang ahas kayong maghanap ng gulo sa aking nasasakupan. Pinanlisikan ni Ethan ng tingin ang bawat lalaking nakapaligid sa kanya at idiniin ang kanyang leeg habang namumula ang kanyang mga mata. Nawawala ang inyong mga buhay. Sa sandaling iyon, lahat sila ay namutla at umatras. Ang takot na nararamdaman nila mula sa kanyang mga mata ay lalong nagpatindi sa pangamba na mayroon na sila.
Ang kanilang mga papel ay nagsimulang lumabo nang hindi na malinaw kung sino ang biktima at kung sino ang pumatay. Nagpalit na ngayon ang papel ng mangangaso at biktima. Pinagmasdan ng mataba ang mapang ipong titig ni Ethan habang gulat na gulat. Pagkatapos, bigla siyang nadala ng isang pamilyar na pakiramdam, ang kahanga-hanga at dakilang pakiramdam na tanging mula lamang sa kanyang ama ang naramdaman niya. Pero mas matindi ang naramdaman niya kay Ethan. Para bang lahat ng maglalakas loob na lumaban sa lalaking ito ay tiyak na mamamatay. Ang pressure na inilabas ni Ethan ay isang bagay na nagpang-inig pa sa kanya. Nang makitang hindi nila kayang makipaglaban kay Ethan ng paisa-isa, sumigaw ang isang mamamatay tao, "Huwag kang matakot, sabay-sabay tayong sumalakay." Isa lamang siyang Chi condensation punk na umaasa sa isang kayamanang demonyo ng ikatlong baitang. Kung mapapalibutan natin siya, wala na siyang magagawa. Tumango ang iba habang hamupa ang takot sa kanilang mga mukha, ngayong may plano na sila, nakahanap na sila ng pag-asa. Kasabay ng isang sigaw, sinugod ng mga mamamatay tao si Ethan at isinara ang lambat sa kanya. Nangutya, sumugod si Ethan ng walang takot habang hawak si Savage Moon. Napalunok ang kanyang target ngunit hindi siya umatras dahil may mga tauhan siya sa magkabilang panig na nagpapakawala ng suntok kay Ethan. Kung mapapatuloy si Ethan, mamamatay ang mamamatay tao, ngunit mamamatay din si Ethan sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng dalawang eksperto sa pagpapatigas ng bone. Ngunit kung siya ay umatras, hihigpitan lamang nito ang lambat at ang kanyang kamatayan ay sandali na lamang. Walang plano si Ethan na mamatay sa laban na ito, kung hindi ay matagal na sana siyang nakatakas sa tulong ng speed boost ni Savage Moon. Swoosh! Kasabay ng isang kislap ng pilak, nawala sa kanilang paningin si Ethan at ang mga suntok ay tumama lamang sa hangin. Bumagsak si Ethan sa harap mismo ng mamamatay tao na nakatayo sa likuran ng dalawa pa. Dahil hindi niya inaasahan ang mangyayari, natakot ang mamamatay tao ngunit agad siyang natuwa nang makitang hindi siya nakaharap ni Ethan. Hindi niya sinayang ang pagkakataong ito at sinuntok ang walang kalaban-laban na likod ni Ethan. "Akin ang ulo mo, bata." Ngunit isang kulay pilak na liwanag ang dumaan at natigilan ang lalaki. Sa sandali ng nalalapit na kapahamakan, inikot ni Ethan si Savage Moon paikot sa kanya at tumalon mula sa kanilang masikip na bilog. Para naman sa lalaking nasa likod ni Ethan, nanlalaki ang mga mata niyang pinagmasdan ang pagbagsak ng katawan nito sa lupa, nagkalat ang dugo at mga bituka. Isa pa. Kahit na sa ilalim ng kanilang sama-samang pagsisikap, nakalabas si Ethan ng walang sugat at ninakawan sila ng isa pang kasama. Lalong tumindi ang takot sa kanilang mga mata. Dati ay mayroon silang kaunting pag-asa, nais nilang patayin siya gamit ang mga numero. Ngunit ang pag-asang iyon ay nawala na ngayon. Anong klaseng kakatwa siya? Kailan pa nagkaroon ng ganitong tao ang Seven Noble Houses? Murang sabi ng isang mamamatay tao habang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Lihim na nanunuya, pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata at binalot ang mundo ng hanggaring pumatay na taglay nito. Ang mga mamamatay tao na ito ay natalo, nawalan sila ng lakas ng loob at hindi na sila isang banta. Ngayon na ang perpektong oras para wakasan sila. Sumugod si Ethan na may mabangis na ngiti. Kumislap ang pilak na liwanag habang iwinagayway ni Ethan ang Savage Moon at nagpalipad ng mga paa sa bawat pagdaan. Sumigaw ang mga mamamatay tao sa kanilang mga walang saysay na pagtatangkang umiwas, nawalan na ng lakas na lumaban. Para si Ethan na isang lobo sa gitna ng mga tupa, sawang-sawa na sa pagpatay at pagpuksa. Para sa mga paminsan-minsang masigla at matatapang na kaluluwa sa kanila, papasok ang Blood Infant sa kanilang katawan at tatatakan ang kanilang mga galaw. Sa gayon ay inihahanda sila para kay Ethan, ngunit iiwan lamang silang sira-sira. Kung sa ibang araw lang, sa tulong ni Ethan at ni Blood Infant, isa lang eksperto sa bone tempering ang kaya niyang labanan. Kung may isa pang sasali, mahihirapan siyang tumugon sa kanilang mga atake, lalo na't makapatay ng isang dosina. Pero swerte naman at nakuha niya si Savage Moon mula kay Elder Yun, na napatay niya isang buwan na ang nakalipas. Nagbigay ito sa kanya ng bagong kumpiyansa. Ang Savage Moon ay kasing nakamamatay ng Blood Infant sa mga eksperto sa bone tempering, marahil ay mas higit pa. Lalo na kung isasaalang-alang ang kakayahan nitong mapataas ang bilis ng isang tao.
At lahat ng ito ay naidagdag kay Ethan na mayroon ng mga kasanayan upang laktawan ang mga yugto. Ngayong naisip na niya, dapat talaga siyang magpasalamat sa Hell Valley sa paghagis ng napakagandang laruan sa kondaungan niya. Nang marinig ang malungkot na panaghoy ng mga eksperto sa bone tempering, habang pinagmamasdan ang mga ulo at lamang loob na lumilipad, nanatiling walang buhay ang mataba dahil sa gulat. Nakatayo siya roon habang pinapanood ang nakakapangilabot na sayaw na ginagawa ni Ethan kasama si Savage Moon. Hindi pa naririnig ang pag-iyak at pagmamakaawa ng mga mamamatay tao na ito para sa kanilang buhay. Halos hindi siya makapaniwala na ang lalaking kinikilala niyang karibal sa pag-ibig, ang lalaking hinamon niya, ay malakas pala sa ganitong antas. Kapag naalala ang kanilang tunggalian, tila isa na itong biro ngayon. Ang mga eksperto sa bone tempering ay pinatay na parang mga hayop sa harap ng mga matataba. Ako, isang 7th-layer J condensation cultivator, ay nang-ahas na hominin siya, at naging mapagbigay pa rin sa kanya habang nangangaral ng pagiging patas. Hay nako, Charlie, walang saysay ang iyong mapagpakumbabang gawa at pangangaral ng pagiging patas. Umiling ang mataba, nakaramdam ng kalungkutan. Marami na siyang nakitang mga kapantay sa 7 bahay na mga henyo at kahit hindi siya mas malakas kaysa sa kanila, naniniwala siyang hindi nalalayo ang kanilang lakas sa kanya. Pero ipinakita sa kanya ngayon ni Ethan ang ibig sabihin ng kasabihang isang tao ang higit sa tao, at isang langit ang higit sa langit. Ang mga henyong iyon ay walang iba kundi basura kung ikukumpara. Isa pa, napakalaki ng agwat sa murang edad. Tinakpin ni Danica ang kanyang bibig dahil sa pinakamalaking pagkabigla na naramdaman niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Ethan na nakikipaglaban. Nabalitaan na niya ang pagpatay nito sa 2 eksperto sa Profound Heaven, ngunit mayroon pa ring pagdududa. Ang paniniwalang ito ay masyadong kakatwa para paniwalaan ni Newman. Pero ang panunood sa kanyang pakikipaglaban ngayon, ay nag-iwan sa batang binibining ito na tulala. Ang kalupitan, ang mapang-ipong mga matang iyon, para bang may bumabang demonyo, isa na kayang takutin at daijin kahit ang mga eksperto sa bone tempering. Swoosh! Nang sa wakas ay tumigil si Ethan, tumutulo ang dugo sa kamay ni Savage Moon. Ang tuyong lupa sa paligid niya ay naging isang malawak na lawa ng dugo. Nanginig ang isang mamamatay tao habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng Savage Moon ng may takot. Putol ang kanyang mga binti, ngunit hindi nararamdaman ang sakit dahil pagmamakaawa na lamang ang natitira sa kanyang isipan. Hindi siya iniiwasan ng tingin ni Ethan, at malamig na nagtanong, sino ang nagpadala sa iyo? Ang mga mata ni Ethan ay walang kahit kaunting awa sa kahit sinong nilalang sa mundong ito, kundi lamig lamang. Lumingalinga ang mamamatay tao upang makita ang kanyang mga kapatid na patay at binalot ng takot ang kanyang puso. Hindi niya alam kung saan sisimulang ilarawan ang kalupitan at kabangisan ng binatang ito sa harap niya. Ang binatang ito, sa lahat ng kahulugan ng salita, ay isang demonyo. Gumugulo ang puso ng mamamatay tao. Ito ay. Ngunit isang biglaang pagsipol ang narinig at nawala ng liwanag ang mga mata ng mamamatay tao. Pumatay ng may intensyon, isang eksperto sa Radiant Stage. Huminga ng malalim si Ethan. Ang kanyang walang hanggang mga mata ay nagpapakita na ngayon ng kaunting takot. 46. Malinaw na narinig ng lahat ang tunog ng sipol, ngunit walang sino man ang kayang magpabeya. Sa kabaligtaran, bawat isa ay nakaramdam ng kirot sa kanilang lalamunan. Kayang pumatay ng isang Radiant Stage expert gamit lamang ang banal na intensyon. Ito ay isang kalaban na hindi matatalo ni Ethan kahit gamit ang Blood Infant at Savage Moon. Isang malamig na panginginig ang dumaloy sa kanyang gulugod habang si Ethan ay lalong naging seryoso. Swoosh! Biglang tumigil ang sipol at umalangaw-ngaw ang 2 hakbang. Nakalimutang huminga ni Ethan at ng 2 pa. Nakatutok ang kanilang mga mata sa kinaroroonan ng tunog. Pero nang lumabas ang lalaki sa bulwagan, sandaling natigilan ang mataba bago sumigaw, "Guro, bakit kayo nandito?" Napasigaw sa tuwa si Danica, "Senior Fang, ano ang nagdala sa iyo rito?" Nakita ni Ethan na nakilala ng 2 ang bagong dating at sinimulan niya itong suriin. May balbas ang lalaki at mukhang nasa edad 60 na. Nakasuot siya ng asul na damit at may espadang nakasabit sa likod.
Sa buong oras na ito ay nakangiti siya habang umiikot ang berdeng plauta ng jade sa kanyang kamay. Nabigla si Ethan sa jade flute. May naalala siya at nagtanong, isa ka ba sa 5 Divine Dragon, ang mga tagapag-alaga ng pamilya ng Imperial, Jade Flute Divine Sword, Levi Fang? Narinig ni Ethan ang pagbanggit ni Jackson na kahit hindi na makontrol ng pamilya ng imperyo ang 7 bahay, maaari pa rin silang magpursigi, lahat salamat sa 5 banal na dragon. Bawat isa ay isang eksperto sa peak radiant stage na hindi maglalakas loob na pakialaman ng kahit sino sa 7 bahay. Kabilang sa kanila, mayroong isang lalaking kilala bilang unang banal na espada, at siya ay si Levi Fang, banal na espada ng Jade Flute. Ipinagmalaki niya ang sarili na pinag-isa niya ang espada at ang plauta, na ang kanyang espada ay sumunod sa tunog at ginawa itong layuning mag-sword intent. Minsan, mag-isa niyang tinalo ang 5 eksperto sa Radiant Stage gamit ang isang sword strike, na nagtulak sa 7 bahay na kalimutan ang pagsubok sa kanya habang ikinakalat din ang kanyang pangalan sa 4 na sulok ng mundo. Tumango ang lalaki at tumingin kay Ethan ng may malalim na tingin bago tumango. Habang tumatawa, lumitaw si Jackson sa harap ng lahat, tama ako, di ba? Matalas ang mga mata ng batang ito. Minsan ko lang kitang nabanggit at nakilala ka na niya. Tito Jackson. Tuwang-tuwa si Danica habang tumatakbo papunta sa kanya, kailan kayo dumating ni Senior Fang? Bakit hindi kayo lumabas ng mas maaga? Hahaha, nandito na kami simula noong tunggalian ni na Brother Kindstone at ng 3 prinsipe. Humarap si Jackson kay Ethan, kapatid na Kindstone, napakabait mo talaga para hindi kalabanan ang 12 eksperto sa bone tempering. Noong kasing edad mo pa ako, talagang kulang ako sa lakas ng loob na ipinakita mo ngayon. Hinahangaan talaga kita. Sumimangot si Danica habang sumusulyap kay Ethan. Nakumbinsi siya nang makitang kumikilo si Ethan, ngunit inamin niyang ibang usapan na iyon. Guro, bakit hindi kayo kumilos dahil nandito kayong 2 senior? Halos mamatay sa pag-aalala ang estudyante ninyo. Tinapik ni Fatty ang kanyang matabang dibdib, hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa akin, pero paano kung masaktan si Sister Danica? Hahaha, at napalampas ang isang magandang palabas. Tumawa si Levi Fang, pinagmasdan ng kalmado at kalmadong si Ethan, bukod pa riyan, ngayon lang ako nakakita ng kahangahangang pagpapakita ng isang henyo. Senior, napakabait mo. Ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mukha ay napakalamig, nagtataka lang ako, bakit pinatay ng senior ang huli? Ito ba ay? Naningkit ang mga mata ni Levi Fang at naging peke ang kanyang ngiti habang nagsasalita sa malamig na tono, bata, napakatalino mo, pero ang lakas mo ay maaaring gawing kapintasan ang kalamangang ito. Tinaas ni Ethan ang isang kilay at tumawa, at ikinuyom ang kanyang mga kamay, Junior, salamat sa leksyon ng senior. Nakalimutan na ni Junior ang engkwentrong ito. Narinig ni Ethan ang babala ni Levi Fang. Hindi niya ginamit ang sapat na lakas para makialam sa kanilang alitan. Pinatahimik ng lalaki ang mamamatay tao para protektahan ito. Tinitigan ulit siya ni Levi Fang ng matagal at lalong lumaki ang kanyang paghanga, hindi ka lang matalino kundi alam mo rin kung kailan dapat umatras. Napakabihira. Nakakagulat na may makita kang katulad mo sa mundo ng mga mortal ngunit sa labas ng 7 bahay. Kung hindi ka lang isang demonic cultivator, isang bagay na hindi ko angkop, gusto ko sanang turuan ka sa loob ng 2 taon at gawing walang hanggan ang iyong kinabukasan. Gulat sina Danica at Fatty. Maaaring hindi kilala ng mga tagalabas kung sino si Levi Fang, ngunit malinaw na malinaw sa 7 bahay ang kanyang pagkatao. Sino sa mga pinuno ng 7 bahay ang hindi gugustuhing mapailalim sa kanyang pangangalaga ang kanilang anak? Ngunit ang matandang lalaking ito ay matigas ang ulo na parang mula, hindi sila binibigyang pansin. Kahit nahilingin pa sa kanya ng emperador para sa kanyang mga anak, hindi siya magbabago. 3 taon na niyang tinuturuan ang mataba dahil pinahahalagahan ni Levi Fang ang kanyang matatag na kalooban, ngunit halos hindi natuto ang mataba ng ilang galaw. Ngunit hindi ito sapat para tanggapin siya bilang isang disipulo. Ngunit nang unang beses niyang makita si Ethan, si Levi Fang ang nagkusa na imbitahan ito. Kung pareho lang sana ang landas ng paglilinang na tinahak ng dalawa, si Ethan sana ang naging unang disipulo ng Divine Sword.
Saan man siya magpunta, kung may makakita sa kanya ng mga disipulo ng 7 bahay, kailangan nilang yumuko sa kanya. Nakita ni Jackson ang pagkagulat ng 2 bata at naisip niya ang kanilang mga iniisip habang umiiling. Hindi pa umaabot sa antas natin ang mga batang ito. Kaya hindi nila alam ang kahulugan ng pambihirang tuklas. Dahil sa talento ni Ethan, gugustuhin siyang kunin ng sinumang ekspertong makakita sa kanya bilang isang disipulo. Kahit na walang kapantay ang isa sa mundo, kailangan niyang mahanap ang pinakamahusay na disipulo na angkop sa kanyang pamana upang maipasa ang kanyang tungkulin. Mas mataas ang inaasahan kapag mas malakas ang eksperto. Pero umiling si Ethan at ngumisi pa. Kalimutan na natin ang hindi pagtanggap ni Levi Fang sa kanya dahil sa pagkakaiba ng landas ng paglilinang, kahit na matanggap pa rin siya, tatanggihan pa rin niya. Bilang isang demonic emperor, ang tanging karapat-dapat niyang tawaging master ay isang emperor stage expert. Nag-aatubiling si Levi Fang na palampasin si Ethan ngunit, sa huli, kinuha niya si Fatty at umalis. Jackson, may dapat pang tapusin na gawain ang 3 prinsipe, kaya isasama ko siya. Naglaho sina Levi Fang at Fatty pagkatapos niya. Teka. Gusto pa sanang sabihin ni Fatty ang isang bagay kina Danica at Ethan, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap ay naroon ang kanyang nag-aalalang mukha, at sa sumunod na sandali ay nawala na ito. Napakabilis. Nagulat si Ethan, at pinatigas niya ang kanyang determinasyon. Kailangan niyang makarating sa Radiant Stage sa lalong madaling panahon upang masiguro ang kanyang kaligtasan sa kanyang paglalakbay sa buong kontinente. Kuya Kindstone. Naglakad si Jackson papunta kay Ethan ng may seryosong mukha, sumama ka sa akin sa Veiled Dragon Pavilion, may ipapagawa ako sa iyo. Nakangiting tumango si Ethan. Inaasahan na niya ito. Pagkalipas ng 15 minuto, sina Ethan at Jackson ay nasa silid pulungan na ng Veiled Dragon Pavilion at itinulak ni Jackson si Danica na ayaw magbantay sa pinto palabas. Inilabas ni Jackson ang isang balat ng tupa na may markang 4 na marka ng dragon. Ang unang mga salitang nakilala ni Ethan ay kasunduan sa alyansa. Habang binabasa ito, isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ito ang kanyang layunin mula pa sa simula, isang alyansa sa pagitan ng Veiled Dragon Pavilion at ng Larsen Clan. Ang Veiled Dragon Pavilion ay hindi lamang magiging suporta para sa Larsen Clan kundi magbibigay din mga mapagkukunan ng walang anumang kondisyon. Kung magkakabisa ang kasunduan, hindi siya mag-aalala mula sa anumang panlabas na pag-atake at magkakaroon ng oras upang gawing isang dakilang kapangyarihan ang angkan ng Larsen. Medyo nagulat si Jackson, bakit pakiramdam ko alam mo na ang mangyayari? Ngumiti si Ethan. Wala itong kinalaman sa paghula, kundi pagpaplano. Nang mapagdesisyonan niyang kunin ang Veiled Dragon Pavilion bilang kakampi, ginamit niya ang sinaunang array diagram para akitin si Jackson, pagkatapos ay sinamantala ang Veiled Dragon Pavilion sa pag-unat ng leeg nito para sa kanya. Pero hindi yun isang alyansa, kundi ang angkan ng Larsen na naghahanap ng kanlungan. Kapag naharap sa matinding panganib, palalayasin sila ng Veiled Dragon Pavilion. Para maiwasan ang pinakamasamang resulta, siya at ang Veiled Dragon Pavilion ay naglaban ng magkatabi at napatay pa ang 2 elder ng Profound Heaven. Isinugol niya ang pag-atake sa Hell Valley para ipakita ang potensyal ng Larsen Clan. Ang kanyang layunin ay isang kasunduan sa alyansa ng mga pantay-pantay na mamamayan. Kung nag-iisa lang siya, naiwasan sana niya ang pagyayabang sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa 2 eksperto sa Profound Heaven at sa halip ay nag-ipon ng kayamanan. Kung ang Pavilion Lord ng Veiled Dragon Pavilion ay isang taong may pananaw, pipiliin niya ang alyansa. Dahil alam niya na ang alyansang iniaalok ngayon ay parang apoy sa taglamig para sa angkan ng Larsen. Ngunit kung iaalok sa hinaharap, ito ay magiging parang dekorasyon, isa sa marami. Dahil dito, gumawa si Ethan ng isang matapang na hakbang. Sinugal niya kung ang Panginoon ng Pavilion ay isang taong may ambisyon na hindi nag-abala sa mga walang kwentang bagay, at handang makipagkampi sa isang bumagsak na angkan. Mabuti na lang at nanalo siya. Siyempre, kung matatalo siya, tatawid si Ethan sa Veiled Dragon Pavilion mula sa listahan ng mga posibleng kakampi sa hinaharap. Dahil lang sa kulang ang kanilang pinuno sa katapangan at ambisyon.
Ngumiti si Ethan habang iniikot ang balat ng tupa, dadalhin ko na ito kay Young Miss para pirmahan. Teka. Hinawakan ni Jackson ang balikat niya, pirmahan mo na ngayon din. Ngumiti si Ethan, hindi ako ang pinuno ng angkan. Ang pagpirma nito bilang isang katiwala ay magpapawalang bisa nito. May palihim ng ngiti, tiningnan ni Jackson si Ethan sa mata, sabi ng Panginoon ng Pavilion, ang kasunduang ito ay hindi sa angkan ng Larson, kundi sa Ethan. Nakasimangot na tinitigan ni Ethan si Jackson. Saan man naroon si Ethan, ang lugar na iyon ay kakampi ng Veiled Dragon Pavilion. Wika ni Jackson, ito ang layunin ng Pavilion Lord. Kumunat ang noo ni Ethan, pagkatapos ay ngumiti at tumango. Ambisyoso talaga ang Pavilion Lord, hahaha. Sa kalaliman ng gabi, bumalik si Ethan sa maliit na patio at hinanap si Kapitan Peyton, matandang pang, nasaan si Binibini, hinahanap ko siya. Bumantong hininga si matandang pang, dadalhin kita sa kanya. Nagulat si Ethan pero sumunod pa rin. Pumasok ang dalawa sa kusina at nagtatakang tiningnan ni Ethan si Kapitan Peyton nang ituro nito si Andrea. Nakita ni Ethan ang kaguluhan sa loob ng kusina at si Andrea na nakatulog sa tabi ng kalan. May bakas pa nga ng uling ang mukha niya. Hay nako, ang batang Binibini ay paulit-ulit na humihingi ng gabay sa kusinero mula umaga hanggang gabi. Bumantong hininga si Kapitan Peyton, bahagyang sinisisi si Ethan. Katie wala Kindstone, alam ko ang iyong husay, at ang batang Binibini at batang Panginoon ay hindi pumapasok sa iyong mga mata. Ngunit dapat mong malaman, ang batang Binibini ay nagtrabaho ng husto araw-araw sa loob ng isang buong buwan upang ipagluto ka para sa iyo upang mayroon kanilang pagkain kapag lumabas ka mula sa pag-iisa. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay hindi pinahalagahan sa halip ay natanggap niya ang iyong malupit na kritisismo. Sino mang babae ay tiyak na malulungkot pagkatapos ng gayong tugon. Hindi pinansin ang reklamo ni Kapitan Peyton, naglakad si Ethan sa tabi ng kalan kung saan nakalatag ang ilang putaheng niluto ni Andrea. Kung ikukumpara sa mga putahe noong tanghali, halos masunog ang mga ito. Kumagat si Ethan at umiling, wala siyang kahit anong talento. Hay nako, kahit papaano, magpakita ka man lang ng konsiderasyon sa trabaho niya, saway ni Kapitan Peyton habang naglalakad sa tabi ng mga pinggan at sumusubok ng isa, ang hirap naman lunukan no. Kinagat din niya ito at nguyain ng isang beses bago agad iluwa pabalik. Tama ka, Manager Kindstone, ang batang Binibini ay hindi marunong magluto. Pasensya na sa pagsisi sa iyo. Pinunasan ni Kapitan Peyton ang kanyang bibig at lumabas na namumula ang mukha. Pero paglingon niya, nakita niya si Ethan na sunod-sunod na kumakain, at ninanamnam pa ito. Manager Kindstone, huwag mong pilitin ang sarili mo. Baliwalain mo ang sinabi ko. Ngayon na natikman ko na rin ang luto ng batang Binibini, talagang. Natigilan si Kapitan Peyton at napayuko. Medyo nagugutom lang ako. Ngumiti si Ethan habang kinakain niya ang lahat. 47. Kinaumagahan, isang sinag ng araw ang pumasok sa maliit na kusina ng patio. Nanginig ang mga talukap ni Andrea habang iminulat niya ang kanyang mga inaantok na mata. Tumingin siya sa paligid ng kusina at ngumiti ng may kalungkutan. Kagabi, sa sobrang pagod niya pagkatapos magluto ay nakatulog siya sa kusina mismo. Kahit may makaalam nito, walang maniniwala. Isang Chi condensation cultivator ang nagpapakapagod sa pagluluto. Pero ang totoo, masyado siyang pagod kaya mas gugustuhin pa niyang pumili ng cultivation kaysa magluto. Pagbangon niya, bigla siyang natigilan. May naglagay ng simpleng kumot sa kanya at ang likod niya ay hindi nakasandal sa matigas na kalan kundi sa malambot na bagay. Kinagat niya ang kanyang mga labi at inikat ang kanyang ulo para lamang makita ang isang natutulog na Ethan na nakasandal sa kanya. At ang nagpapanatili sa kanyang likod na malambot ay ang braso nito. Sisigaw na sana si Andrea pero tinakpan niya ang bibig. Hindi sumagi sa isip niya na dito magpapalipas ng gabi si Ethan. Namumula, pinagmasdan ni Andrea ang mukha nito at gustong samantalahin ang pagkakataong ito. Unti-unting lumalapit ang mapupulang labi ng batang Binibini sa mukha nito. Major Kindstone, Young Miss. Isang malakas na sigaw ang biglang narinig ni Kapitan Peyton. Nanginig ang mga talukap ni Ethan at malapit nang magmulat.
Agad na inihilig ni Andrea ang kanyang ulo sa balikat nito at nagkunwaring natutulog ng hindi gumagalaw. Ang pulang mukha nito ay nagpapakita sa kanya na parang may ginawa siyang hindi dapat. Minulat ni Ethan ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at kumunot ang noo nang makita niyang papasok si Kapitan Peyton, matandang pang, anong nangyayari? Ah, Kuya Kindstone, batang binibini. Gulat na itinuro ni Kapitan Peyton si Andrea. Lumingon si Ethan at nakita ang namumula at nanginginig na mukha ni Andrea. Hinawakan niya ang noo nito, nasusunog. Sipon ba siya? Umiling si Ethan at sinisi ang sarili. Kagabi, gusto niyang ibalik si Andrea sa kwarto nito, ngunit dahil sa takot na magising ito, pinili niyang bantayan ito sa kusina. Hindi niya inakalang maaakit din siya ng antok. Matandang pang, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Samantala, ibabalik ko ang misi na ito sa kanyang silid. Kinarga ni Ethan si Andrea, ngunit natatarante si Old Pang, hindi pwede, Kuya Kindstone. May gustong imbitahan si Young Miss para mag-usap. Isang taong hindi natin maaaring masaktan. Anong hindi makakasakit? Hindi siya pupunta kahit na hilingin ng Veiled Dragon Pavilion, singgal ni Ethan, hindi mo ba nakikitang nawalan siya ng malay? Malamang may sakit siya. Sandali lang at bibisitahin ko ang bisita. Hay nako, kapatid na Kindstone, Katie wala Kindstone, kailangan siyang personal na salubungin ng batang binibini. Taglay niya ang Imperial Golden Seal, sigaw ni Kapitan Peyton. Tumigil si Ethan. Tanging ang mga gwardya ng pamilyang imperial lamang ang may ganitong tatak. Kahit ang mga pinuno ng 7 bahay ay kailangang tumugon kaagad kung hindi ay nakagawa sila ng isang mabigat na krimen. Ang pinakamagaan na parusa ay kamatayan, habang ang pinakamabigat ay ang paghila sa buong angkan kasama niya. Siyempre, dahil sa kapangyarihan ng 7 bahay ng mga Maharlika, hindi gagamit ng ganitong mga pamamaraan ang pamilyang imperial. Ngunit hindi iyon naaangkop sa isang bumagsak na angkan tulad nila. Naningkit ang mga mata ni Ethan at pinag-isipang mabuti, matandang pang, sabihin mo sa kanya na may sakit ang batang binibini at dapat siyang bumalik bukas. Ano? Tumalo ng puso ni Kapitan Peyton sa takot. Ang taong iyon ang may hawak ng utos ng emperador. Kung gagawin mo ito, para mo na ring sinasabing ayaw mo siyang makausap. Pero naisip na ito ni Ethan. Nang maalala niya ang nangyari kagabi, nahulaan niyang ang tumatawag sa kanya ay ang bantay ng mataba na iyon. Mabuting tao ang mataba at hindi niya hahayaang mabahira ng emosyon ang kanyang pagpapasya, na walang pakundangang pumapatay ng mga inosente. Gawin mo na ang sinabi ko. Tinaasan ni Ethan ang kanyang boses. Teka. Sumigaw si Andrea, nagpupumiglas na makawala sa yakap ni Ethan at nagsalita ng may seryosong mukha, Kapitan Peyton, sabihin mo sa kanya na maghintay sandali para makapag-ayos. Naiintindihan ko. Yumuko si Kapitan Peyton at palihim na nagalak. Salamat sa Diyos, nagising ang batang binibini o sino ang nakakaalam kung gaano kalaking gulo ang aidudulot ng plano ni Kuya Kindstone. Pero itong si Manager Kindstone ay talagang walang takot. Kung susundin ko ang mga sinasabi niya, mamamatay ako sa takot. Umiling si Kapitan Peyton at umalis. Pinagmasdan ni Ethan si Andrea nang may pag-aalinlangan. Paano siya biglang nagkamalay? Umikot ang mga mata ni Andrea, bakit ka ba napakapabaya? Maaari mo bang masaktan ang pamilyang imperial? Para hindi niya mapansin, nagmamadaling umalis si Andrea. Naiwan si Ethan na mag-isang naglalakad papunta sa sala, may pag-aalinlangan sa kanyang puso. Nakilala niya ang lalaking may dalang selyo, isang Picchi condensation cultivator. Isa siya sa mga tagapagdala ng palanquin ni Fatty. Ikaw ba si Manager Kindstone? Inaanyayahan kayo ng aking Panginoon niyang Miss Larsen para sa isang pag-uusap. Ikinuyom ng sugo ang kanyang mga kamay, ngunit hindi nawala sa kanya ang pagmamataas. At sinasadya man o hindi, ang Imperial Golden Seal ay sumilay sa kanyang baywang. Marahil ay natatakot siyang mapagkamalan siyang ibang tao bukod sa bantay ng pamilyang imperial. Sumanghel si Ethan, mahina ka pa rin at iniisip mong kaya mong magpanggap na mayabang ka sa harap ko. Noong nagkukunwari pa ako, isa ka pa ring itlog sa tiyan ng nanay mo. Hindi man lang siya tiningnan ni Ethan habang nakayuko ito sa upuan, nakapatong ang isang paa sa kabila. Namumula sa galit ang mga mata ng sugo.
Gumaling na ba ang pinsala ng mataba? Tanong ni Ethan ng paimpal. Mataba. Natigilan ang lalaki. Sa kanya naisip na tinatawag pala ni Ethan ang kanyang amo na mataba. Pero ang dami ng taong nangahas na tawagin siyang mataba sa mundong ito ay wala pang 10. Kung gayon siya at ang Panginoon ay nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso niya at nawala ang kayabangan sa kanyang mga mata, walang nabanggit ang aking Panginoon na anumang pinsala nang bumalik siya kagabi. Ganoon ba? Tumaas ang kilay ni Ethan, saka tumawa, iniisip niya siguro ang imahe niya. Sinuntok ko siya ng mahigit 30 beses kahapon at sinipa pa ng 12 beses. Imposibleng maayos siya. Hindi ba't iniisip mo rin yan? Nagkukunwari lang siguro ang matabang yan para hindi niyo siya pagtawanan, hahaha. Tinaasan ni Ethan ng kilay ang lalaki. Kumaibot ang mga labi ng sugo, hindi makasagot. Ngunit nahihiya pa rin siya. Tama, galit pa rin ba ang matandang kambing na si Levi Fang pagdating niya? Matawaman siyang tiningnan ni Ethan sa pagkakataong ito. Ngunit umiling lang ang sugo. Bumalik si Levi Fang kasama ang kanyang Panginoon kahapon at noon lamang nila nalaman ang pagdating ni Levi Fang. Dahil alam na ito ni Ethan bago pa sila, ipinapakita nito kung gaano siya kalapit sa kanyang Panginoon. Sa puntong ito, itinago ng sugo ang selyo sa kanyang pantalon. Epektibo ito sa pananakot sa ilan, ngunit mas makabubuting huwag magpakatanga sa harap ng isang batang Panginoon tulad ni Ethan. Magaling! Nang makitang umiiling ang sugo, natuwa si Ethan, marahil ay hindi mo alam pero gusto akong kunin ng matandang kambing na iyon bilang disipulo. Kung hindi dahil sa aking matatag na puso at sa aking pagpili ng kamatayan kaysa sa pagluhod, malamang ay kinuha na ako ng matandang kambing noon. Akala ko pa rin ay galit siya at aagawin niya ulit ako. Ngayong alam kong hindi, makakapagpahinga na ako ng maluwag. Naiintindihan ng matandang kambing na iyon ang aking kalagayan. Ano, gusto ka bang kunin ni Levi Fang bilang disipulo? Sigaw ng lalaki habang nanlambot at bumagsak ang kanyang mga binti. Sus Mariosep! Sino ba itong young master na ito? Siya ay isang kaibigan na bumugbog sa master at isa ring hinahanap bilang disipulo ni Jade Flute Divine Sword Levi Fang na siyang nirerespeto ng Emperor. Palihim na napangisi si Ethan, anong problema? Bakit ka natamba? Tulungan na kita. Sabi ni Ethan ngunit walang balak na gumalaw. Matalas ang loob ng sugo kaya tumayo siya habang ikinakaway ang kamay, hindi na kailangan, Manager Kindstone, hindi ako nang ahas na humingi sa iyo ng ganitong pabor. Hindi ako karapat-dapat. Humph, likas na ugali ng isang katulong. Bulyo ni Ethan, maaari mo bang sabihin na pabor ang pagtulong sa iyo na bumangon? Maaari ka bang maging sugo ng emperador? Si Andrea, na nakadamit na kahanga-hanga, ay naglakad sa harap niya at yumuko. Nagmamadaling yumuko ang sugo, pinahihirapan mo ako. Huwag po sana kayong masyadong magalang. Kung marinig ng Panginoon na hindi ako gumagalang sa kanyang mga kaibigan, parurusahan niya ako. Hindi makapagsalita si Andrea at humarap kay Ethan, na nagkibit balikat lang. Ngunit si Kapitan Peyton, na nasa likuran niya, ay natulala nang makita ang magalang na kilos ng sugo. Nasaan na ang dati mong kayabangan? Sinasabi mong kung hindi ka bibisitahin ng batang binibini sa loob ng 15 minuto, papatayin mo kaming lahat. Bakit biglang nagbago ang tono? Ngunit kahit ang pagbabagong ito ay masyadong labis-labis at magalang. Tiningnan ni Kapitan Peyton si Ethan na tanging isang nakakagulat na ngiti lamang ang ipinakita niya. Naisip ni matandang Pang na may kinalaman si Manager Kindstone dito kaya't nag-thumbs up siya rito. Tanging si Manager Kindstone lamang ang maaaring magpasakop sa ating batang binibini ang mga bantay ng pamilyang imperial. Hindi pinansin ni Ethan ang kagandahang asal ng sugo, bakit ako tinatawag ng mataba na yan? Hindi ko alam. Inutusan lang akong imbitahan ang angkan ng Collins, ang angkan ng Yale, at ang angkan ng Larson ng Rockland City. Magalang na nagsalita ang sugo. Napakurap si Ethan. Mukhang ang Hell Valley na tumatarget sa 3 angkan ay may kinalaman sa pamilyang imperial. 48. Sa isang payapang lugar sa loob ng kagubatan, 1 kilometro mula sa Rockland City, nakatayo ang isang liblib na patio. Ang 4 na gwardya na nakatalaga sa pintuan ay mga eksperto sa bone tempering.
Dumating sina Ethan at Andrea kasama sina Dexter at Kapitan Peyton kasama ang sugo bilang kanilang gabay. Katie wala Kindstone, batang binibining Larson, pumasok po kayo. Napakagalang ng lalaki. Binuksan niya ang pinto, tumayo sa gilid at yumuko para makadaan sila. Kumunat ang noo ng ibang mga gwardya dahil sa pagdududa at kislap ng pangungutya sa kanilang mga mata. Sila ay mga bantay ng pamilyang imperial, palaging tinatanggap ng may pagyuko at paggalang saan man. Ngunit ang lalaking ito ay nag-imbite ng ilang mga pinuno ng angkan na walang pangalan at yumuko pa sa harap nila. Itinuring siyang isang kahihiyan ng kanyang mga kapwa gwardya. Napansin naman ng lalaki ang pang-iinis, pero ngumiti lang ito. Paano malalaman ng mga hanggal ang kahalagahan ng mga taong ito? Kaibigan ng amo si Manager Kindstone, na kahit si Senior Levi Fang ay pinagmamasdan niya. Isang salita lang ang kailangan niyang sabihin ay magiging disipulo na siya ni Levi Fang. Kahit ang emperador ay kailangang magpakita ng respeto kung gayon. Tungkol naman sa tatlo pa, mga kaibigan sila ni Manager Kindstone. Hindi tayo maaaring magpakita ng anumang kawalang galang kahit sa kanila. Lihim na sumisinghot, ang sugo ay nagpakita pa rin ng isang mapang-akit ng ngiti habang ginagabayan sila papasok. Maya-maya lang ay nakarating na sila sa isang hardin. Isang pavilion ang nasa gitna na may mesang bato sa loob. Si Fatty ay nakaupo sa upuang pangkaraniwan at sa likuran niya ay nakatayo ang Jade Flute Divine Sword, si Levi Fang. Sa isang gilid ng matabang bahay ay si Yuntay, kasama sina Yana at Selena sa likuran niya. Sa kabilang gilid naman ay si Reger at ang kanyang anak na si Orvan. May dalawa pang bakanteng upuan sa paligid ng mesa, para kina Ethan at Andrea. Siguro ito ay isang pagpupulong ng tatlong pinuno ng angkan. Hinimas ni Ethan ang kanyang ilong at umatras, hinayaan si Dexter na manguna. Kuya Kindstone. Hindi maintindihan ni Dexter, habang nakangiti si Ethan, ipakita mo sa kanila ang dignidad ng isang pinuno ng angkan, at huwag mong hayaang hamakin kanila. Naunawaan ni Dexter habang nagpakita ng pasasalamat si Andrea. Malinaw na ang pagpupulong na ito ay sa pagitan ng tatlong pinuno ng angkan at ng pamilyang imperial. Ngunit pagkatapos ng mga pangyayari sa nakalipas na ilang buwan, alam ng buong lungsod ng Rockland na ang tunay na pinuno ng angkan ng Larson ay si Ethan. Kahit ang pamilyang imperial ay maaaring itinuturing si Ethan bilang Panginoon ng angkan ng Larson. Ginawa ito ni Ethan ngayon para hindi niya lumampas sa kanyang autoridad, at hinahayaan na lamang niyang lumitaw ang angkan ng Larson. Gusto niyang sabihin na ang pangalan ng pinuno ng angkan ng Larson ay Larson pa rin. Pakiusap, pumasok ka. Nakita ng sugo ang ikatlong prinsipe at yumuko ng 70 degree patungo kay Ethan bilang pagpapakita ng paggalang niya sa kaibigan ng kanyang Panginoon. Ngunit iba ang naging epekto nito sa lahat. Natigilan ang mataba, kailan pa naging ganito kakumbaba ang mga gwardya ng pamilyang imperial. Magkapareho ang opinyon ng angkan ng Collins at ang angkan ng Yale. Nang dumating ang gwardyang ito para imbitahan sila, siya ay walang hiya, mayabang at nagyayabang, hindi man lang niya pinapansin kung sino ang kanyang kausap. Ngunit sa pakikitungo sa angkan ng mga Larson, tinatrato niya sila na parang mga panauhin. Nakaramdam ng pangamba ang dalawang angkan, lalo silang naiinggit. Lahat sila ay mga angkan ng Rockland City ngunit ang kanilang pagtrato ay magkaiba. Tanging si Levi Fang lamang ang ngumiti, sa palagay niya ay baka binaluktot ni Ethan ang mga katotohanan para takutin ang sugo. Ngunit lalo lamang itong humanga sa kanya. Sa ilalim ng magalang na tawag ng sugo, pumasok ang angkan ng Larson sa pavilion. Binati ni Andrea ang mataba, ako si Andrea, pagbati, kamahalan. Habang papunta rito, ibinalita ng sugo ang tungkol sa kanyang Panginoon. Sumunod ang iba kay Andrea bilang pagpapakita ng paggalang. Ngunit nagkibit balikat lamang si Ethan. Kumaway lang ang mataba, hindi sineryoso ang kawalang galang ni Ethan, maupo po kayo. Naupo si Andrea at ang kanyang kapatid, habang sina Ethan at Kapitan Peyton ay nakatayo sa likuran nila. Tumingin ng matagal si Fatty kay Ethan, palihim na tumango. Mahusay na autoridad, ngunit walang anumang kayabangan. Isa siyang tapat na nasasakupan. Ngumiti si Levi Fang na may papuri sa kanyang mga mata. Ang pag-uugali ni Ethan ay nakaukit sa puso ng dalawa.
Ginamit niya ang kanyang husay sa pakikipaglaban upang protektahan ang kanyang Panginoon, at magalang na ipinagtanggol ang karangalan ng kanyang Panginoon. Sa paningin ng pamilyang imperial, siya ay isang pambihira at mahalagang opisyal. Nagsimula ang mataba, inimbitahan ko ang 3 pinuno ng angkan ngayon ayon sa utos ng imperyo upang ibunyag sa inyo ang 1,000 taong gulang na ugnayan sa pagitan ng 3 angkan. Nakatutok ang lahat sa susunod na sasabihin ni Fatty. Ang 3 pinuno ng angkan ay tiyak na nakatanggap ng bawat tagubilin mula sa dating pinuno ng angkan na huwag mag-away. At marahil ay nabanggit pa nila ang tungkol sa pagtutulungan. Tumayo si Fatty, bukod pa rito, ang kapangyarihan ng 3 angkan ay hindi dapat umalis sa Rockland City hanggat hindi nagniningning ang mga perlas. Pinagmasdan ni Reger at Yuntay ang mataba ng may pagtataka. Tumango si Andrea mula sa kanyang kapatid at mukhang naguguluhan din. Hahaha, sa katunayan, ito ay isang kasunduan sa pagitan ng nagtatag na pamilyang imperial 1,000 taon na ang nakalilipas at ng 3 pinuno ng angkan noong panahong iyon, na kilala bilang Secret Pearl Order. Ngumiti si Fatty at kumislap ang kanyang mga mata, ang angkan ng Collins, ang angkan ng Larson, ang angkan ng Yale at ang 7 maharlikang bahay ay pareho, lahat sila ay mga tapat na opisyal, mga tagapagtatag ng imperyo. Ano? Parang isang bombang hinagis sa kanila, ang mga kinatawan ng 3 angkan ay gulat na gulat. Hindi nila inakala na ang kanilang pinagmulan ay kapareho ng 7 bahay. Ngunit bakit sila bumagsak ng ganito kababa na ang tanging maiiwan lamang nila sa Rockland City ay mga mortal na angkan? Medyo nahiya ang mataba, nahulaan ang kanilang mga iniisip, pasensya na, ito ang utang sa inyo ng aming angkan ng Luen. Bumantong hininga, nagpatuloy si Fatty, noong panahong iyon, ang Imperyong Titans ay kakatatag pa lamang at maalog, na may kaguluhan sa mga tao nito. Ipinadala ng dakilang ninuno at tagapagtatag ang kanyang 7 ministro sa buong kaharian upang gumamit ng autonomong administrasyon at manirahan sa lupain. Nagbigay ito sa kanila ng sapat na kapangyarihan upang maging kapantay sila ng pamilyang imperial. Kalaunan ay naging 7 bahay ng mga maharlika sila. Sa loob lamang ng 20 taon, ang 7 bahay ay lumago ng husto, at ang kanilang kasakiman ay nagpasiklab ng digmaan sa pagitan nila. Hindi na sila mapigilan ng pamilyang imperial at kinailangan nilang gumamit ng mga pukana upang pahinain sila. Sa huli, alam ng 7 bahay na walang mananalo sa kanilang digmaan at tumigil sa putukan. Ngunit ang resulta ay malupit. Ang mga tao ay nagdurusa, ang imperyo ay nagdadalamati, at isang hakbang na lang ang layo nito sa pagbagsak. Pero paano ito konektado sa atin? Kumunat ang noo ni Ethan. Huminga ng malalim si Fatty at itinuwid ang kanyang likod, sa totoo lang, ang inyong mga angkan ang nagtatag ng ating imperyo. Kung ang inyong mga matatanda ay nakaupo pa rin sa korte ng imperyo, hindi sila magiging kasing sikat ng 4 na haligi. Napabuntong hininga ang lahat ng malamig. Ang 4 na haligi ang suporta ng Imperyong Titans, nangunguna sa militar, ekonomiya, politika, at mga ugnayang panlabas. Sila lamang ang may kakayahang labanan ng 7 bahay. May tsismis na ang kapangyarihan ng 4 na haligi ay napakalakas kaya't ikinatakot ito ng pamilyang imperial. Ang pamilyang imperial, 4 na haligi, at ang 7 bahay ng mga maharlika ay kumakatawan sa pinakamataas na kapangyarihan ng imperyo, ngunit naghihigpit din sa isa't isa sa isang maselang balanse. Kung ang isang panig ay matitibag, ang balanse ay maguguho at ang imperyo ay babagsak. Walang makapaniwala na ang kanilang mga ninuno ay kahanga-hanga at may kakayahang maging 4 na haligi ng imperyo ngayon. Nawala ang ngiti ng mataba sa puntong ito, ang dakilang ninuno noong panahong iyon ay itinatag ang Secret Pearl Order kasama ang inyong mga ninuno upang maiwasan ang isa pang digmaan na sumiklab sa pagitan ng 7 bahay. Gumamit ang emperador ng lahat ng uri ng dahilan upang ibaba ang inyong mga ninuno sa Rockland City at maging mga karaniwang angkan. Ngunit maaaring pagsamahin ng pamilyang imperial, anumang oras, ang 3 angkan sa isang dakilang angkan na katumbas ng ranggo ng 7 bahay. Mangyayari lamang ito kapag sumiklab muli ang digmaan sa pagitan ng 7 bahay. Pagkatapos, ang bagong angkan na ito ang magdaragdag ng balanse sa ekwasyon, upang mailigtas ang pinakamaraming buhay hangga't maaari. Pero, kahit pa lumitaw ang ika-8 bahay, hindi nito mapipigilan ang 7 bahay.
Ipinahayag ni Andrea ang kanyang mga pagdududa. Ngumiti si Ethan bago pa man siya makapagsalita, binibini, ang layunin ng ikawalong bahay ay hindi para pigilan sila kundi para magdagdag ng balanse. Sumisikat lamang ang digmaan kapag ang isang panig ay may lubos na kumpiyansa na mananalo. Ngunit ang digmaan kung saan posible ang panalo sa malaking kapalit ay hindi mangyayari maliban kung ang dalawang panig ay magkagalit ng husto. Minsan, kapag ang dalawang kapangyarihan ang nagsimula ng isang alitan, napakadaling malutas ito dahil walang sino man ang gustong magduso mula sa hindi na maibabalik na pinsala. Tumango si Andrea, at pinuri ng mataba si Ethan, kamangha-mangha si Manager Kindstone. Tiyak na babangon ang Larsen clan sa inyong mga may kakayahang kamay. Kumaibot ang mga labi ni Reger dahil sa panghihinayang na nararamdaman. Kung hindi niya nasaktan si Ethan, baka nahuli niya ito. Ang batang ito ay isang henyo na minsan lang makita sa loob ng 1,000 taon. Ikatlong prinsipe, alam namin ang ugnayan sa pagitan ng tatlong angkan. Ang gusto kong malaman ay, paano mo masisiguro ang aming pag-akyat sa ikawalong pwesto? Tinitigan ni Ethan ang mataba. Itinaas ang kanyang noo, tumango ang mataba sa paghanga, si Manager Kindstone ang para sa iyo, tama ang kutob mo. Siyempre, sapat na ang kapangyarihan ng pamilyang imperial para mapalago ang isang angkan sa maikling panahon. Pero ang mahirap ay kung paano ito itatago. Ngumiti si Ethan, sa tingin mo ba ay papanoorin lang tayo ng 7 bahay na umakyat sa kanilang antas? Nanlamig sa pawis ang likod ni Reger at Yuntay. Tuwang-tuwa sila na ang kanilang mga ninuno ay mga opisyal ng korte ng imperyo. Iniisip nila, ang aking angkan ay makakatanggap ng suporta ng pamilyang imperyo upang umangat sa isang karaniwang angkan. Pero pinabagsak sila ni Ethan. Hindi pa kasama ang paglakas ng 7 bahay, hindi man lang hinayaan ng 7 bahay na lumago ang bagong angkan sa kanilang antas. Mawawasak sila habang sila ay nasa pinakamahinang kalagayan. Nagpasalamat sina Reger at Yuntay sa paalala ni Ethan. Gusto ng pamilyang imperial na balansehin ang kapangyarihan ng 7 bahay, ngunit gusto naman ng 3 na mabuhay. Kinailangan ni Reger na humanga sa masinop na pag-iisip ni Ethan. 49. Matapos mamulong ng ilang sandali, nagsalita ang mataba, na ayos na ito sa sandaling ibinigay ang lihim na utos. Ano ang pundasyon ng isang angkan? Mga spirit stone, mga tableta. Hindi, ito ay mga support item. Ang lakas ang pinakamahusay na garantiya ng isang makapangyarihang angkan. Ang Veiled Dragon Pavilion ay may 9 na natatanging elder, ang Hell Valley ay may 12 elder bilang mga tagapangasiwa. Ang bawat isa sa 7 bahay ay may kanya-kanyang lakas. Isa pa, bawat isa sa kanila ay nag-imbite ng isang venerable. Kasama ng iba pang mga lihim na sandata na hawak nila, kahit kami, ang pamilyang imperial, ay hindi nangangahas na pukawin sila. Ang mga mata ni Fatty ay nagliwanag na parang nagliliwanag na araw, noong panahong iyon, upang maparalisa ang 7 bahay, kinumpis ka ng dakilang ninuno ang kayamanan ng inyong mga angkan. Ito ang dahilan kung bakit wala sa inyo ang may desenteng paraan ng paglilinang at martial arts. Dahil din dito, binawi ng 7 bahay ang kanilang pagbabantay sa inyo 500 taon na ang nakalilipas. Pero wala sa kanila ang mag-aakalang kayo ay may hawak pa ring mababang profound ranked martial art. Nagpakita si Fatty ng palihim ng ngiti, gamit ang martial art na ito, lahat kayo ay maaaring maging malakas. Kahit ang 7 bahay ay mayroon lamang 1 o 2 profound ranked martial arts. Namangha ang 3 angkan. Kailan pa sila nagkaroon ng ganitong martial art? Kung meron lang sila nito, malamang ginamit na nila ito para lumakas ngayon. Umikot lang ang mga mata ni Ethan, may naalala. Kasabay ng malabong ngiti, kumislap ang kamay ni Fatty at nagpakita ng Berdeng Jade Sleep, isa itong low mortal ranked martial art, combining art. Sa ganang sarili nito, wala itong halaga, pero kung gagamitin mo ito kasama ng spirit ranked martial arts ng iyong angkan na minana mo, maaari mo itong pagsamahin sa isang martial art na may profound rank. Sa madaling salita, ang Returning Dragon Palm ng Larsen clan, ang Wind Kick ng Collins clan, at ang Lightning Finger ng Yale clan ay orihinal na iisang martial art na hinati ng Imperial Family sa 3 clan. At tanging ang Imperial Family lamang ang nakakaalam kung paano ito maibabalik.
Napakurap si Ethan. Nagulat si Fatty ngunit tumango, matalino si Manager Kindstone. Hindi maraming martial arts ang kayang hatiin ang ibang martial arts, at mas kaunti pa ang bilang ng martial arts na kayang magpanumbalik ng mga ito. Hindi ko inakalang malalaman ito ni Manager Kindstone. Kung hindi ito nabanggit ng ama ng imperyo, hindi ko sana nalaman. Ngumiti lang si Ethan. Marahil dahil ang paghahati-hati ng martial arts ay hindi pangkaraniwan kahit sa antas ng mortal, sinakop sila ng bawat sekta sa sacred domain. Hinati nila ang kanilang mga pangunahing martial arts upang maiwasan ang pagkalat nito ng mga masasamang disipulo. Tanging ang disipulo lamang ng pinuno ng sekta ang may karapatang matutunan ang buong hanay ng martial arts. Lumingon si Ethan para tingnan ang angkan ng Collins at ang angkan ng Yale. Nagulat sila, ngunit ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng matinding panghihinayang. Marahil dahil sa kapabayaan nila sa pangangalaga ng kanilang minanang martial arts at hinayaan silang nakawin ito ng Hell Valley. Lalo na pagdating sa angkan ng Collins, na mabilis na nagbigay nito. Siguro kinakain talaga nito si Reger sa loob ngayon. Mga pinuno ng angkan, pakitanggal naman ang inyong minanang martial arts. Nakangiting inilapag ni Fatty ang jade slip sa mesa. Ngunit si Andrea lamang ang nag-alis ng martial art ng kanyang angkan. Matapos malaman niya na ang pagtataksil ni Milo, ibinalik niya ang returning dragon palm kay Andrea. Ngunit ang iba pang mga pinuno ng angkan ay nagtinginan sa isa't isa sa kahihiyan. Kumunat ang noo ni Fatty habang nakatitig sa kanila. Bumantong hininga si Yuntay at ikinuyom ang kanyang mga kamay, kamahalan, hindi ko nagawang protektahan ang martial art ng aking ninuno mula sa mga magnanakaw na kamay ng Hell Valley. Tinatanggap ko ang parusa ng kamahalan. Ano? Hinampis ni Fatty ang mesa. Ikinuyom din ni Reger ang kanyang mga kamay, kamahalan. Ganoon din ako. Nanginginig sa galit ang katawan ni Fatty, kayo, kumusta kayong dalawa, mga pinuno ng angkan? Nakalimutan nyo na ba ang mga tagubili ng ninuno ninyo? Dapat ay ipinagtanggol nyo ito gamit ang inyong mga buhay. Lumuhad ang dalawa, patawarin po ninyo kami, kamahalan. Bumantong hininga si Fatty habang napakamot sa ulo. Sumulyap si Reger sa kanya, kamahalan, hindi ba maaaring bigyan tayo ng pamilyang imperial ng isa pang malalim na ranggong martial art? Ibigay mo sa nanay mo. Hindi napigilan ni Fatty ang sarili at nagsimulang umulan ng mga mura at deres sa nakaluhod na figure ni Reger, para saan mo ba kinukuha ang profound ranked martial arts, cabbage? Kahit ang pamilyang imperial ay mayroon lamang 4 nito. At bawat isa ay rehistrado. Kung aalisin ko ang isa, malalaman ng lahat. Paano nga ba anggat ang mga angkan ninyo? Baboy kang tanga, pagod ka na bang mabuhay? Sinampal ni Fatty si Reger ng sunod-sunod at sa kanya inapakan ang mga paa. Napayuko si Reger at nanginag sa lupa. Ano ngayon, ano ngayon? Sira na ang Secret Pearl Order. Palakad-lakad si Fatty. Ngumisi si Ethan at lumitaw ang dalawang jade slip na may kislap sa kanyang kamay, ikatlong prinsipe, huwag kang mag-alala. Nasa akin ang martial arts kanilang angkan. Ano? Sabay na sigaw ng dalawang pinuno ng angkan, gulat na nakatitig sa direksyon ni Ethan. Lalo na si Reger, dahil hindi niya nasaksihan ang husay ni Ethan, ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Tumango si Yuntay kay Ethan bilang pasasalamat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi lang ang angkan ng Yale ang hindi makakabangon, kundi pati na rin ang mga ito ay papatayin sa galit ng ikatlong prinsipe. Hahaha, Manager Kindstone, tunay kang kahanga-hanga. Naiintindihan ko na kung bakit pinupuri ka ni Elder Jackson ng Veiled Dragon Pavilion. Tuwang-tuwa si Fatty, at tumakbo kay Ethan para yakapin, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na natupad ang tungkulin ng ama ng imperyo. May utang na loob ako sa iyo. Nakangiting umiling si Ethan, para sa angkan ng Larsen ang lahat ng ito. Oo, tama, para sa angkan ng Larsen at para sa akin, hahaha. Hinampis ni Fatty ang balikat ni Ethan, pagkatapos ay tinipon ang 4 na jade slips, ngayong mayroon na tayong martial arts, ang susunod ay ang pagsasanib ng 3 angkan. Ayon sa Great Ancestor Secret Pearl Order, 2 angkan ang magsasanib sa pinakamalakas. At ang profound ranked martial art ay nasa pangangalaga ng clan head. Kaya,
Ikaw. Kamahalan, tila tuwang-tuwa si Reger habang tumatayo. Ang angka ng Larsen ay may kaunting lakas at 4 na miyembro lamang, at ang angka ng Yale ay nasa bingit ng pagbagsak, ang angka ng Collins ko lamang ang umuunlad. Dahil dito, labag sa loob kong tatanggapin ang responsibilidad na ito at susuportahan sila sa ilalim ng aking angkan. Sa ngayon, kukunin ko sina Yale at angka ng Larsen bilang mga disipulo ng angka ng Collins at tutulungan ang pamilya ng imperyo sa pagtupad sa lihim na utos. Pagkatapos niyang magsalita, inabot ni Reger ang mga jade slip ngunit isang magaspang na kamay ang pumihil sa kanya. Tinitigan siya ni Yuntay habang nagtatanong. Reger, paano magiging sapat ang isang bone tempering cultivator para gumanap bilang clan head? Humph, ano kaya? Kung pagbabasehan ng lakas, ang angkan ko ang pinakamagaling. Tinaas ni Reger ang kanyang kilay. Huwag kang masyadong makasiguro. Ngumisi si Yuntay kay Reger at tumingin kay Yuntay. Nagpakita siya ng isang mapagmalaking ngiti at humakbang paarap, Clan Head Collins, nitong nakaraang buwan, tinipon ko ang lahat ng nakakalat na tauhan ng Blackwind Mountain. Mayroon tayong 600 tauhan, kalahati sa kanila ay nasa chi condensation. Kung tutuusin, mas mahina ang Collins clan kung tutuusin. Hahaha, paano kung malakas ka? Mga tulisan lang kayo. Tinuwanan siya ni Orven, ang angka ng Yale ay isa lamang kalipunan ng mga tulisan. Kung gagampanan mo ang papel ng pinuno ng angkan, magiging katatawanan lamang tayo ng 7 bahay, hindi natin kailanman mararating ang antas nila. Sino ang tinatawag mong Meniakis? Gusto mo bang maging bahagi ako? Sabi mo hindi, Lola na Meniakis. Sa isang iglap, nagsimulang maglaban ang mga angkan ng Yale at Collins para sa posisyon ng pinuno. Lihim na nanunuya si Ethan sa gilid. Kakatatag pa lang ng bagong angka na ito, at hanggang ngayon ay may pag-aalinlangan pa rin kung mabubuhay pa ito. Ngunit ang grupo ng mga hanggal na ito ay binabagabag ng mga maling akala na kaya nilang labanan ang 7 bahay. Kinukutya ni Fatty at Levi Fang ang nag-aaway ng mga angkan gamit ang kanilang mga mata. Nag-alab sa galit ang mukha ni Andrea. Nag-aaway sila habang hindi pinapansin ang angkan ng mga Larsen. Malinaw na ipinapakita nito na maliit ang tingin nila sa kanyang angkan. Kahit 4 na miyembro lamang sila, isa pa rin sila sa 3 angkan sa utos. Ngunit hindi man lang humingi ng opinyon ang mga angkan na ito. Bam! Bam! Sa malakas na sampal na iyon, natigilan ang 2 angkan at lumingon upang makita ang batang si Dexter na humahampas sa mesa. Matigas ang mukha niya at matatag ang mga mata, hindi tulad ng dati niyang pagiging bata. Maging si Ethan ay nagtaas ng kilay. Bakit ang daming ganitong kaguluhan? Tiningnan ni Dexter ang mga tao at buong determinasyong nagsalita, sa pagsasanib na ito ng mga angkan, ang tanging karapat-dapat sa posisyon ng pinuno ay walang iba kundi ang aking angkan ng Larsen. Nagulat sila sa pahayag ni Dexter. Napangisi si Orven, anong alam ng isang batang to? Ikaw ang pinakamahina sa amin, wala kang kwenta. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang pamunuan kami? Ngumiti si Dexter. Nakilala ng lahat ng naroon ang kanyang hitsura, isang kasuklam-suklam na imahe ng isang taong kilalang-kilala nila. Dahil dito, nabaling ang kanilang mga mata kay Ethan. Nako, sinira siya ni Ethan. Galit na galit si Ethan sa batang ito. Walang tauhan, pera o gamot ang angkan ng Larsen. 4 lang kami, mga Panginoon at mga katulong. Tiningnan sila ni Dexter nang may kumikinang na mga mata, pero ang angkan namin ang pinakamalakas dahil mayroon kaming Manager Kindstone. Lumingon si Dexter kay Ethan na may pagsamba sa kanyang mga tingin. Kung magkakaroon man ng karapatang maging pinuno ang angkan ng Larsen, lahat ng ito ay dahil kay Ethan. Ang kanyang mga kasanayan ay halata sa sino man doon. Maging ang Veiled Dragon Pavilion ay sigurado na kung mananatili si Ethan sa angkan ng Larsen, ang pag-angat nito ay sandali na lamang. Sa ilalim ng mga titig na puno ng pag-asa at pag-aalala, lalo na ang mapang-asar na tingin ni Dexter, umiling si Ethan. Bihira naman magpakita ng ganito kalaking ekspektasyon sa akin ang batang ito. Hindi ko naman siya pwedeng bigwan ngayon, di ba? Humph, si Ethan ay isa lamang kay tiwala. Paano magiging karapat-dapat ang isang taong may mababang katayuan tulad niya na hawakan ang lahat ng mga gwardya at kayamanan ng ating angkan ng Collins?
Putek, ang ating angkan ang magiging pinuno, huwag. Nanunuya si Orvin ngunit hindi niya natapos ang sasabihin ng hampasin ni Ethan ang mesa na nagpapakita ng kasunduan sa alyansa. Dahil sa pagtataka ng iba, napangisi si Ethan, kontrata ito ng alyansa ng Larsen clan at Veiled Dragon Pavilion. Ano? Labis ang gulat ng mataba kaya't nanginig ang buong katawan niya at muntik nang mahulog sa kanyang upuan. Maging ang relax at walang pakialam na si Levi Fang sa likuran niya ay nanliit ang kanyang mga mata habang sinusubaybayan niya ang balat ng tupa dahil sa gulat. Ang Veiled Dragon Pavilion ay isa sa 7 maharlikang bahay. Ang iba pa mula sa 7 bahay lamang ang karapat-dapat pumirma ng kasunduan sa alyansa sa kanila, habang ang iba ay may karapatang pumirma lamang ng isang kasunduang pantulong. Ngunit ngayon, huminga ng malalim si Levi Fang at nagtanong kay Ethan, "Bata, paano mo nagawa iyon?" Kinikilala at pinahahalagahan bilang isang bayani. Tumanggo siya kay Levi Fang saka humarap sa dalawang angkan at nagsalita sa malamig na tono, "Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na hindi umiral ang kawawang Sacred Pearl Order na ito, hanggat nandito ako, ang Larsen clan ay hanggat sa ranggo ng 7 bahay. Wala kang maitutulong sa amin." Sa kabaligtaran, isa kang pabigat, pang-iinis ni Ethan. Nawalan ng boses ang dalawang iba pang angkan sa gulat. Taglay ang mapupulang pisngi, buong pagmamalaking itinaas ni Andrea ang kanyang baba. Nakangiti si Dexter sa tuwa, habang pinagmamasdan si Ethan ng may paggalang. 50. Habang pinag-iisipan ng mabuti, itinuro ng mataba ang kanyang kamay sa kasunduan ng alyansa. Natuklasan niyang ang lakas ni Ethan ay higit pa sa kanyang inaasahan dahil hindi madaling makakuha ng ganitong kasunduan sa alyansa. Kahit na pabor sa kanya si Jackson, ang isang elder ay walang gaanong impluensya sa Veiled Dragon Pavilion. Bumantong hininga si Fatty, Manager Kindstone, "Nalulungkot akong makita kang nakatira sa isang mahirap na angkan. Bakit hindi? Tulungan mo ako. Isipin mo na lang." Labis na ikinagulat ng lahat ng naruroon nang ipinahayag ng ikatlong prinsipe ang kanyang intensyon na kunin si Ethan Kindstone. Namangha sila na si Ethan ay lubos na hinahanap-hanap na maging ang pamilyang imperial ay handang-handa na siyang kunin siya. Kinakabahang tumayo si Andrea, iniisip na maaagaw si Ethan. Ngumiti si Ethan at umiling, "Ikatlong prinsipe, minamaliit mo ako. Kahit sa angkan ng Larsen, hindi ko ba ginagawa ang lahat para sa pamilyang imperial?" Tumaas ang kilay ni Fatty at ngumiti, "Sige. Hanggang doon na lang ako." Pagkatapos ay humarap siya sa iba na pagdesisyonan na. Ang angkan ng Larsen ang mamumuno sa pagsasanib ng 3 angkan. Ang angkan ng Collins at Yale ang tutulong sa angkan ng Larsen sa pagtupad sa Secret Pearl Order. Kamahalan. Hindi nasisiyahan si Orvin at gustong ipahayag ang kanyang pagtutol, ngunit hinawakan ni Reger ang kanyang braso. Hindi niya maintindihan ang dahilan ngunit ang malaaspal na mga mata ni Fatty ay nag-iwan sa kanya ng panginginig dahil sa balak na pumatay. Ang Secret Pearl Order ay isang lihim na plano na matagal ng milenyo, at napakahalaga nito sa pamilyang imperial. Mauunawaan na pipiliin lamang nila ang pinakamahusay na angkan para sa posisyon ng pinuno. Kung pantay lang ang 3 angkan, isasaalang-alang sana ng pamilyang imperial ang kanyang pagtutol. Ngunit binawi ni Ethan ang kasunduan sa alyansa, na naging dahilan upang maging walang saysay ang lahat ng pagtutol. Ginawa nitong pinakamahusay na pagpipilian ang angkan ng Larsen sa pagpapatupad ng lihim na utos para sa pamilyang imperial. Kahit na ganito ang sitwasyon, ipahayag ng ibang mga angkan ang kanilang pagkadismaya, magiging mabigat ang magiging aksyon ng pamilyang imperial sa kanila. Gaya ng sinabi ni Ethan, taglay ng angkan ng Larsen ang lahat ng kapangyarihang kailangan nito upang maisakatuparan ang lihim na utos. Dahil dito, ang 2 pang angkan ay naging kanilang mga basalyo. Kung sa tingin nila ay hindi kanais-nais ang pagiging basalyo, tatapusin sila ng pamilyang imperial sa isang hagupit lamang. Hinayaan lang ni Orvin ang bagay na iyon, ngunit hindi pa rin nawala ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Sinundan na lamang niya ang mga kilos ni Reger sa pagpapasakop. Tumanggaw si Fatty, pagkatapos ay humarap kay Yuntay upang tingnan kung mayroon siyang mga pagtutol. Sinabi ng matanda, "Kamahalan, huwag kang mag-alala. Ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya sa pagtulong kina Dexter at Andrea."
Dahil bumagsak ang Cloud Manor dahil sa akin, ako ay magiging isang lingkod upang magbayad sala para sa aking mga kasalanan. Tumango si Fatty sa sinseridad nito, mabuti, dahil walang tumututol, magkakaisa ang tatlong angkan. Naiintindihan ko. Yumuko ang lahat, aalis na tayo. Maghintay muna kayo sandali, Manager Kindstone. Hindi malinaw kay Ethan ang dahilan ngunit nanatili pa rin siyang nakatingin sa mga taong papalayo at mausisa. Bumantong hininga ang mataba saka sumugod kay Ethan at hinaila ito papunta sa isang bakanteng lugar sa hardin. Ikatlong prinsipe. Kumunat ang noo ni Ethan. Kumaway si Fatty, sundan mo lang ang gusto ko. Pagkatapos ay itinuro ni Fatty ang dalawang daliri sa langit habang sumisigaw, ako, ang ikatlong prinsipe ng Imperyong Titans, si Charlie Luen, ay nangangakong magiging kapatid sa Katie wala ng angka ng Larsen, si Ethan. Magkasama sa buhay at kamatayan at hindi kailanman magtataksil sa kanya. Ikaw naman. Naiinip na pinagmasdan ni Fatty si Ethan. Naguluhan si Ethan, ngunit ang pagiging kapatid ng ikatlong prinsipe ay isang magandang bagay kaya sumang-ayon siya, ako, ang Katie wala ng angka ng Larsen, si Ethan, ay nangangako sa langit na magiging kapatid ng ikatlong prinsipe ng Imperyong Titans, si Charlie. Kung hindi niya ako pagtataksilan, hindi rin ako magtataksil. Bumulong si Fatty nang marinig ang huling bahagi, kuya, napaka-metikuloso mo talaga. Fatty, hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo, pero masyadong mabagsik ang mundo ng mga manloloko. Nagkibit balikat si Ethan, walang pidgel na tawagin siyang Fatty. Dahil walang tao rito, hindi naman magagalit ang Fatty dahil dito. Isa pa, kailangan ako ng batang ito para makumplito ang sikretong utos. Malinaw na malinaw kay Ethan kung kailan dapat maging mabangis at kung kailan dapat matakot. Gaya ng kanyang inaasahan, tumango ang mataba sa halip na magalit, tawagin mo ako kung ano ang gusto mo. Mas maganda ang pakiramdam ko dahil magkapatid na tayo ngayon. Tiningnan siya ni Ethan nang may pagtataka. Bumantong hininga si Fatty, naaalala mo ba ang postahan natin kahapon? Ang mananalo ay si Sister Danica. Natalo ako sa postahan pero hindi ko pa rin ito kayang bitawan. Kaya napagdesisyonan kong maging magkapatid kayo. Sa ganitong paraan, hindi ko hahabulin ang asawa ng kapatid ko at makakatulong ito sa akin na makalimutan din si Sister Danica. Tumaas ang kilay ni Ethan, hindi makapaniwala na gustong maging magkapatid ang mataba dahil dito, taba, walang namamagitan sa akin at sa babaeng iyon. Gumagawan siya ng dahilan. Ano, totoo ba yan? Tumalon pa si Fatty ng 10 metro sa tuwa, kung gayon, habulin ko pa rin ba siya? Tumango si Ethan at ngumiti ng malabo, sige, inisin mo ang batang babae hanggang mamatay. Ang galing, kuya. Ikaw nga ang tunay kong kapatid, hahaha. Nagtatalon-talon at sumisigaw si Fatty sa tuwa. Ngayong tapos na ang postahan, maaari na niyang habulin si Danica hanggang sa gusto niya. Ngumiti si Ethan, taba, ano ba talaga ang sinasabi ng Secret Pearl Order? Nawala ang ngiti ng mataba, napahiya si Ethan, kuya, hindi ba't nasabi ko na? Napakasemplek ng planong ito, at maging ang layunin ay patas, ngunit napakurap si Ethan, wala itong ambisyon. Kaya naman hindi kailanman makakaisip nito ang isang emperador ng isang nagtatag na imperyo. Nagpakita ng malaking ambisyon ang dakilang ninuno nang itatag niya ang imperyo. Hindi basta-basta na paniwala si Ethan na ang lihim na kaayusan ng milenyo ay limitado lamang sa paghihigpit sa 7 bahay at pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan. Umiling si Fatty, hindi ko rin alam. Ito ang sinabi sa akin. Tinitigan siya ni Ethan ngunit wala siyang ibang natuklasan. Siguro wala siyang alam, o baka naman napakahusay ng kanyang pag-arte. Kung gayon, paano nalaman ng Hell Valley ang tungkol sa lihim na utos na ito na 1,000 taong gulang na? Ngumiti si Ethan, lahat ng kilos ng Hell Valley ay labag sa lihim na utos habang mukhang inosente sa paggawa nito. Natatakot sila sa investigasyon ng pamilyang imperial. Kumunat ang noo ni Fatty, kabaligtaran ang sinasabi ng katwiran, pero maraming especially iya sa imperial capital, baka tumagas ang impormasyon tungkol sa sikretong utos. Nanatili itong nakatago sa loob ng 1,000 taon at ngayon lang ito natutunaw. Kumunat ang noo ni Ethan, siguro ang pagtagas nito ay bahagi ng nilalaman ng sikretong utos.
Nanginig ang mataba at nanlaki ang mga mata. Ngumisi si Ethan, malinaw na ngayon. Huwag na, para naman yan sa kapakanan ng Larsen clan. Kaya hindi ko na kailangang pakialaman yan. Hindi ko na kailangang mag-alala sa wala, hahaha. Kumaway si Ethan habang paalis, Fatty, aalis na ako. Magkikita tayong muli kung may pagkakataon. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa tainga ni Fatty habang papalayo si Ethan. Masyado sigurong matalas ang batang ito. Nakakatakot pa nga. Swoosh! Si Levi Fang iyon na nakasuot ng asul na roba. Bumulong si Levi Fang, habang pinapanood ko siya, lalo siyang nagmumukha ng isang tao. Sino? Tanong ni Fatty. Kumislap ang mga mata ni Levi Fang, Conrad Hale. Ang pinuno ng 4 na haligi, punong ministro Conrad Hale. Gulat na gulat si Fatty, sinasabi mo ba si Ethan? Tumango si Levi Fang at ngumiti, Charlie, ang pagiging kapatid niya ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Balang araw, magiging isa siya sa 4 na haligi mo, na tutulong sa iyo na mamuno. Natigilan ang mataba, pinanood si Ethan na papalayo habang ang ambisyon ay kumikislap sa kanyang mga mata. Bumalik si Ethan sa maliit na patio at nakita ang iba pang naghihintay sa labas. Anong problema? May sinabi ba ang 3 prinsipe? Nag-aalala si Andrea. Tinanggihan niya ang imbitasyon ng Veiled Dragon Pavilion ngunit ito ay mula sa pamilyang imperial. Sa isang tangulang, maaari na siyang maging isang opisyal sa suporta ng pamilyang imperial. Lihim na nakangiting sinabi ni Ethan, sinabi sa akin ni Fatty na gawin ko ang aking makakaya upang matupad ang lihim na utos. Tinakpe ni Andrea ang bibig ni Ethan saka tumingin sa paligid bago sinabing, paano mo natatawag ng ganyan ang 3 prinsipe? Mag-ingat ka at baka patayin ka niya. Hindi niya gagawin. Kailangan niya pa rin ako. Hindi pinansin ni Ethan ang kanyang pag-aalala at nagbigay pa ng thumbs up kay Dexter, perpekto ang iyong pagganap, karapat-dapat sa isang clan head. Pinasaya mo ako. Please, hindi ba natutunan ko lahat yan kay kuya? Itinaas ni Dexter ang baba niya. Malinaw na ang tinutukoy niyang kuya ay si Ethan. Tumawa ang lahat at nagpakita si Andrea ng isang nakahingang maluwag. Tay, nakikita mo ba? Malaki na si Dexter. Kaya niyang pasanin ang karangalan at kaluwalhatian ng angkan ng Larsen. Tumingin si Andrea sa langit ng may kumikinang na mga mata. Sa 2 araw pagkatapos ng pagpupulong, itinatag ang bagong angkan na pinangunahan ng angkan ng Larsen. Ang pangalan ay, syempre, angkan ng Larsen. Si Ethan, sa suporta ng pamilyang imperial, ay hindi nahirapan na maging punong kaitiwala ng angkan na humahawak sa lahat ng gawain. Hinirang niya si Yuntay bilang Grand Elder ng angkan ng Larsen at si Reger bilang 2 Elder habang pinapanatili si Old Pang bilang kapitan ng mga gwardya na nangunguna sa mga gwardya ng angkan ng Collins. Siya na ay ginawang pinuno ng Shadow Corps, kinuha ang mga bandido ng Blackwind Mountain sa ilalim niya, at namamahala sa pangangalap ng impormasyon at pagsasanay ng mga mamamatay tao. Dahil sa utos ng pamilyang imperial, ang Veiled Dragon Pavilion at Hell Valley ay pinagbawalan na makapasok sa Rockland City. Ang natitirang 7 bahay ay nanatili sa loob ng kanilang mga hangganan, kaya't ang lungsod na ito ay pag-aari lamang ng angkan ng Larsen. Tungkol naman sa ari-arian ng angkan ng Larsen, iminungkahi ng angkan ng Collins na ito ang dating Collins Manor, ngunit may ibang plano si Ethan. Bundok Blackwind, ang lugar kung saan nabuo ang isang natural na hanay. At kaya, isa na namang Devil Mountain ang naitatag, at ang mga plano ni Ethan ay unti-unting sumulong. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.